Mr. Silent Channel. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, pahingi naman ng suporta guys, pa-like, share at subscribe mo rin para makaabot agad tayo sa 1,000 subscribers. Kabanata 571 hanggang 600. Kapansanan. Ang daming gray na makina. Hehe, ang misteryosong tiyuhin, nag-aalala ako sa iyo. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang braso at ipinulupot ang kanyang braso sa mga balikat ni Tang Moxon. Zinksan, mas mahalaga ka sa akin, haha. Matapos aliwin ang dalawa, naglakad si Hong Dali ng may ngiti. Isang hakbang pasulong. Habang naglalakad siya, may nalaglag na mga bowl ang bakal mula sa kanyang damit. Nang tumayo siya sa harap ni Wang Ziggy, walang magawa si Hong Dali at sinabing, sa totoo lang, talagang naglakas loob kang kumilos. Akala ko ay direkta kang susuko, ngunit hindi ko inaasahan na talagang naglakas loob kang bumaril. Siya pagkatapos ay huminga siya ng malalim at idinagdag, pero sayang hindi mo ako mapapatay. Oh, ito ang buhay. Mga kasanayan sa kaligtasan ng buhay. Ang katawan ay maaaring malambot o matigas. Kung ito ay para sa iba pang tumatagos na mga bala, maaaring hindi ito makayanan ni Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan sa kaligtasan ay maaaring maging malambot o matigas ang katawan, ngunit hindi ito nangangahulugan na walang pinakamataas na limitasyon. Kung ito ay isang tumatagos na bala, ang katawan ni Hong Dali ay maaaring hindi makayanan ang agarang pagsabog ng kapangyarihan. Pero iba ang shotgun. Ang baril ay tumutukoy sa isang baril na pangunahing nagpapaputok ng mga baril. Ito ay may mas malaking kalibre at isang makapal na bar aisles. Ang kalibre ay karaniwang umabot sa 18.2 na milimetro. Mas makapal ang bar aisles ng baril, makapal ang bala, malakas ang tunog kapag pumutok, at parang pulot-pukyutan ang tinatamaan. Sa orihinal, dahil ang mga multi-pellet na bala ng isang shotgun ay magpapakalat ng puwersa ng epekto sa bawat pellet, at ang penetrating power at sustained flight ability ng spherical pellets ay mahina, ang mga pellets ay kadalasang hindi maaaring magdulot ng sapat na nakamamatay na pinsala kapag tumama sa target sa medyo malayong distansya. Matalim na pinsala, ngunit maaaring epektibong mawala ng kakayahan ng target. Ngunit ang problema ay ang katawan ni Hong Dali. Ang ganitong uri ng spherical projectile ay tumama sa kanyang katawan. Pumasok nga ito, ngunit hindi ito nasaktan na bawi ito ng mga kasanayan sa kaligtasan ng Hong Dali. Kaya orihinal na binalak ni Wang Ziggy na hilahin ang A na may palaman. Nabigo ang planong ito. Ngayong ayos na ang Hong Dali, nagsaya ang lahat sa audience. Ha, ang galing, ayos si Hong Dali. Nakakamangha, ang batang ito. Hindi ko alam kung ano ang mayroon siya sa kanya, ngunit wala man lang siyang dugong mga mata. Hindi totoo yan, alam ng batang ito ang kanyang kapalaran. Mas mabuti pa sa ipis, hahaha. Sa wakas ay huminga ng mahabang hininga si Hong Weigyo at walang magawang umiling, sinabing, ang munting bastard na ito ay natakot lang sa akin hanggang sa mamatay ako. Weigyo, tinapik siya ni Liu Yewei. Balikat ni Hong Weigyo, napakakapangyarihan ng pamilya mo, hindi madali, haha. Kailangan iyan, Commandant si Mutai, ang ama ng tigre ay walang aso, kaya binibilang ang lahat. Orihinal sa oras na ito. Dapat ay arestuhin ang lahat ng naroroon at bumalik upang mahigpit na tanungin ang lahat ng mga nakipagsabwatan, at simulan ang pagsunod sa mga pahiwatig mula sa ibaba, ngunit ito ay malinaw na si Hong Dali ay napatay sa pamamagitan ng baril, bagaman hindi siya namatay, ngunit kung ito ay ganito lamang. Napakaliit talaga ng eksenang iyon, paano ito maiipit? Una, nakahinga ng maluwag si Ling Xiaoyi, at biglang nakita ang isang maliit na itim na tuldok na lumitaw sa kalangitan sa di-kalayuan, na sinundan ng isang malaking grupo ng maliliit na itim na tuldok, na papalapit. Malakas na sumigaw si Ling Xiaoyi, tingnan mo, ito ay isang helicopter. Gamit ang boses na ito, tumangala ang lahat sa eksena, at pagkatapos ay ganap silang natigilan. Ito ay isang buong pormasayo ng mga military helicopter, halos 20 sa kabuuan. Ang mga helicopter na ito ay lumipad sa Heian Village, ibinaba ang mga hagdan mula sa mga eroplano, at pagkatapos ay nagsimulang maghulog ng mga sundalo ng walang tigil. Mayroong higit sa 20 helicopter, at isang buong 200 katao ang bumaba, at lahat ay may hawak na microcharge. Siya ay ganap na armado at humihingal ng tahimik, at hindi nagtagal ay dumating sa harap ni Hong Dali, ang misteryosong lalaki at iba pa. Nang makita ng opisyal ang misteryosong lalaki, natigilan siya saglit, at pagkatapos ay mabilis siyang binati, non-commissioned officer ng Communications Regiment sa ilalim mismo ng Fengkai City, Nanhei Province, CU Leader. Sumaludo rin ang misteryosong lalaki, salamat sa iyong pagsusumikap. Natigilan si Hong Dali, hoy, kapatid na opisyal, bakit ka nandito? Tiningnan ng non-commissioned officer si Hong Dali na may napakagiliw na ekspresyon, makinig ka. Si Young Master Dali ay binugbog, kaya andito tayo kaagad. Ah, okay lang, officer brother, you guys are so aggressive. Nakangiting humakbang pasulong si Hong Dali at naglabas ng gold brick mula sa kanyang bulsa at isinilid ito sa kamay ng sarhento. Lui, salamat sa iyong pagsusumikap, bumalik tayo at ituro natin ang lahat ng inumin. Nagkatinginan agad ang mga kawal sa paligid. Oo naman, totoo ang alamat.
Kung makikipag-hangout ka kay Master Dali, hindi ka magkakaroon ng problema sa pagkain ng maayos at pag-inom ng maanghang na pagkain. Ito. Ang sarhento ay halatang natigilan saglit. Paano ko masasabi na si Hong Dali ay kaibig-ibig? Tingnan mo ang kanyang gawa. Kunin mo, nakangiting sabi ng misteryosong lalaki, kahit ako ay tinanggap ko ang munting gintong ladrilyo, kaya hindi na kailangang maging magalang sa kanya. Salamat, Master Dali. Agad naman itong tinanggap ng sarhento na nakangiti. Ang paglalakbay na ito ay talagang hindi walang kabuluhan. Ang gintong ladrilyo ay hindi nagkakahalaga ng marami, ngunit ang susi ay hindi ang pera, ngunit ang puso. No wonder kung gaano karaming tao ang handang protektahan siya, ginagawa talaga iyon ng mga tao. Nang matapos silang magsalita, may sumigaw ng malakas, marami rin doon. At doon, napakarami sa langit. Napalingon ang lahat, at nang makita nila ito, lahat sila ay biglang nagkatinginan muli. Nabigla. Sa buong kalangitan, hindi mabilang na mga helicopter ang lumilipad ng makapal. Sa di kalayuan, tila salot ng mga balang. Nasaan sila sa timog silangan, hilagang kanluran, dahil napakaraming mga helicopter. Ngunit sa kalangitan sa itaas ng Heian Village, kitang-kita na sila ay mga balang. Hindi sapat, kaya sa oras na ito, ang mga helicopter na iyon ay nagsimulang huminto sa kalangitan sa paligid ng nayon, at pagkatapos ay ang mga hagdan ay nakabitin, at ang mga sundalo ay patuloy na bumababa. Makalipas ang 1 minuto, 20 helicopter ang pumaroda sa palayan sa silangan ng Heian Village. Ang isang malaking grupo ng mga tao ay bumaba mula sa itaas, lahat ng mga sundalo na may mga buhay na bala, at tumakbo patungo sa nayon, bilasan mo, si Master Dali ay nakatagpo ng isang tao. Delikado, lahat, bilasan mo at iligtas. Makalipas ang 3 minuto, dumaong ang 25 helicopter sa isang maliit na parisukat sa kanluran ng Heian Village, at bumaba ang isa pang malaking grupo ng mga tao, na hindi gaanong mahalaga tulad ng grupo sa silangan. Dalawa, lahat, magmadali, magmadali. Ang pagprotekta kay Master Dali ang unang prioridad. Pagkalipas ng 5 minuto, may 20 helicopter mula sa timog, at makalipas ang 1 minuto, 30 helicopter mula sa hilaga. Hindi nagtagal, ang buong the sky above Heian Village ay puno ng mga helicopter. Ang porma sayon ay nagmistulang salot ng balang. Hindi mabilang na mga tao ang bumaba sa eroplano at sumugod patungo sa nayon. 100 tao, 200 tao, 500 tao, 1,000 tao. Ngunit sa maikling panahon sa loob ng kalahating oras, hindi bababa sa 2,000 sundalo na may mga live na bala ang nagtipon sa Heian Village. Ang Heian Village ay hinarangan ng tubig. Tinatayang wala pang gaanong katao sa nayong ito mula nang magkaroon ito. Di nagtagal, dahil napakaliit ng nayon, hindi maisama ng mga hindi nakatalagang opisyal ang lahat, kaya't maaari lamang nilang utusan ang mga sundalo, palibutan ang buong nayon, pinapayagan lamang na makapasok, hindi pinapayagang umalis. Pagkatapos ay mabilis na pinamunuan ng mga non-commissioned officer ang mga elite na sundalo sa nayon. Nagmamadaling pumasok sa nayon. Noong una ay gusto lang nilang suportahan si Hong Dali, ngunit pagpasok pa lang nila sa nayon, natigilan sila ang numero 1 tao sa kaharian ng langit ay narito na talaga. Pag-uulat mula sa Nanhei Province Communications Regiment. May kabuuang 210 katao ang ipinadala sa oras na ito. Lahat ay nasa lugar. Nanhei Province Artillery Brigade, ang dating 4th Artillery Division ay nagulat. May kabuuang 252 katao ang naipadala sa oras na ito. Lahat ay nasa lugar. Iniulat ng Nanhei Province Air Defense Brigade na may kabuuang 185 katao ang ipinadala sa oras na ito, lahat ay nasa lugar. Lalawigan ng Nanhei. Parami ng parami ang dumating para magulat. Sa oras na ito, dumating na si Wang Ziggy at ang isang grupo ng kanyang mga tauhan. Ganap na paralisado sa takot. Alam nila na isang malaking basket ang itinapon ngayon, ngunit hindi nila inaasahan na magiging ganito kalaki ang basket ngayon. Halos lahat ng pangunahing tropa sa Nanhei Province ay dumating na, at hindi lang iyon. Lumilipad lang ito mula sa langit. Sa bagay, may helicopter naman ang military region kaya hindi na kailangan pang lumihis at mabilis itong mapupuntahan. At mula sa likuran, kitang-kita na may hindi mabilang na ground troops na papunta dito. Magsumbong sa pinuno. Di nagtagal, isang non-commissioned officer na namamahala sa mga komunikasyon ang tumakbo at nagulat, ayon sa pinakahuling balita, kasalukuyang may higit sa 1,000 tao mula sa nakapaligid na Armed Police Detachment at Urban Management Detachment na papunta rito. Mangyaring magbigay ng mga tagubilin sa pinuno. Bueno, sabihin sa kanila na ituloy ang pagpunta. Agad na tumango ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay sinabi kay Hong Dali, Dali, ang laki na ng mukha mo ngayon, haha, ano sa tingin mo? Ah, ano sa palagay mo? Tumingin si Hong Dali sa paligid at sinabing, lahat ng iba ay maayos, maliban sa hindi ako nagdala ng sapat na mga gintong ladrilyo ngayon, kaya hindi ako mabibigyan ng sapat na gantimpala. Ano ang dapat kong gawin? Nang marinig ang sinabi ni Hong Dali na kawili-wili, lahat ng mga opisyal sa paligid niya ay sabay-sabay na tumawa, at lahat ay nag-aalala. Naisip ko, si Master Dali ay talagang kasing interesante ng alamat. Ang mga salitang ito ay nagpapaginhawa sa mga tao.
Isang pangungusap lang, sa pagkakataong ito ay walang kabuluhan. Oh, ito ay magiging maayos para kay Master Dali. Paano ang iba? Paano mo ito magagawa? Ang tubig ay may pinagmumulan ng tubig at ang mga puno ay may mga ugat. Sa oras na ito, ang buong Heian Village ay ganap na napapalibutan. Nagbuhos ang mga sundalo sa nayon, hinati sa 12-dosenang grupo, at hinanap ang lahat sa nayon. Wang Zigi Yudang. Pagkaraan ng ilang sandali, maraming alikabok ang tumaas sa kalsada sa Heian Village. Ito ang pinakamalapit na armadong puwersa ng pulisya na dumating. Ang armadong puwersa ng pulisya na ito ay kabilang sa Fengtai City, ang lungsod na pinakamalapit sa Heian Village. May kabuuang humigit kumulang 400 katao ang dumating, lahat ay sakay ng malalaking sasakyang pangkomersyo. Noong una, halos imposible para sa mga sasakyang tulad nito na makapasok sa ganitong uri ng kalsada, ngunit ang nangyari sa Hongdali ay hindi isang ordinaryong sitwasyon, ang mga sasakyang ito ay direktang bumagsak sa. Ang armadong puwersa ng pulisya ay direktang dumating upang patayin sila. Bilang resulta, nang makita nila ang Heian Village sa oras na ito, ang eksena ay agad akong natigilan. Hindi dahil kakaunti ang mga tao, ngunit napakaraming tao. May mga makapal na nakaimpake na helicopter sa kalangitan, at mga sundalong militar na may mga buhay na bala sa lupa, lahat ay may dalang submachine gun ng paisa-isa, hinanap ang buong nayon. Tinatayang sa ganoong eksena, kahit na magtago sa ilalim ng lupa ang mga miyembro ng gang ni Wang Zigi, hindi sila makakatakas sa batas. Oh my God, hindi ba? Ang kapitan ng Fengtai City Armed Police Detachment ay natigilan, ang apela ni Master Dali ay masyadong nakakatakot. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tumanggaw ng mariin at nagsabi, ngayon ay nakita ko talaga kung ano ang ibig sabihin ng maging isang malakas na tao, Master Dali. Ito ay hindi karaniwan. Ito ay masyadong nakakatakot. Bilasan mo at pumasok sa nayon, tumingin si Kapitan Fengtai sa likuran niya, mukhang nandito rin ang mga detachment mula sa ibang mga lungsod. Diyos ko, napakaliit na lugar. Hindi ko kayang hawakan ang napakaraming tao. Kabanata 572 Patnubay ni Young Master Dali. Patungo sa nayon, lumuhad siya kaagad nang makita niya si Hong Dali, kapitan ng Fengtai Brigade. Tingnan mo, bonibiro tayo ni Master Dali, ang numero 1 tao sa kaharian ng langit. Diyos, ito. Ito. Ang eksenang ito ngayon ay hindi. Ito ay kasing laki ng dati. Sa puntong ito, ano pa ang hinihintay mo? Ang kapitan ng Fengtai Armed Police Detachment ay sumugod, narito ang Fengtai City Armed Police Detachment upang magulat. May kabuuang 413 pulis ang ipinadala sa oras na ito, lahat ay nasa lugar. Well, mabuti. Tumanggo ang misteryosong lalaki, halika. Napakabilis, mga kasama, salamat sa iyong pagsusumikap. Salamat sa iyong pagsusumikap, pinuno. Makalipas ang 6 na minuto. Narito ang Dekheng City Armed Police Detachment para magulat. May kabuuang 318 pulis ang ipinadala sa oras na ito, lahat ay nasa lugar. Makalipas ang 8 minuto. Dumating na ang Shining City Urban Management Team upang magulat. May kabuuang 438 urban management personnel ang ipinadala sa oras na ito, at lahat sila ay nasa lugar na. Makalipas ang 12 minuto. Xiaokan City. Wala pang kalahating oras, daan-daang malalaking sasakyan ang nakaparada sa loob at labas ng Heian Village. Ngayon ay walang puwang para sa parking sa open space ng village, at mas maraming sasakyan ang direktang nakaparada. Ilang milya sa labas ng nayon, hindi mabilang na mga armadong pulis at mga opisyal ng pamamahala ng lungsod ang nagtutungo dito. Hindi kalabisan na sabihin na kahit na ang Heian Village ay isang bakal na kuta, ang mga sundalo at armadong pulis at mga opisyal ng pamamahala ng lungsod na ito ay tiyak na mababaligtad ang buong baryo sa loob ng 10 minuto. Sa kabuuan, mayroong higit sa 6,000 katao. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao ang naruroon sa isang maliit na nayon? Wala pang 500. Ngayon na ang mga opisyal at sundalo ay bumababa mula sa langit, lahat ng mga taga-nayon sa Heian Village ay tumakbo na rin palabas ng kanilang mga bahay upang manguna sa daan para sa mga opisyal at sundalo. Hindi nagtagal, lahat ng miyembro ng pamilya at mga subordinate ni Wang Zigi sa buong Heian Village ay inaresto, at bawat isa sa kanila ay namatay. Lumipas ang isa pang sandali. Dumating ang eroplanong lula ng mga opisyal ng Tianjin Navy District. Nang ang lahat ay bumaba ng eroplano at nakita ang eksena sa kanilang harapan, silang lahat ay nagtawanan at nagsabi, haha. Mukhang ang labanan ngayon ay talagang napakalaki. Nakakatuwa. Ito ang kailangan nating gawin. Napakagandang pagkakataon upang takutin ang mga unggoy, dapat nating samantalahin ito. Pagkatapos ay isa-isa silang nagmadaling batiin ang misteryosong lalaki. Oo, nandito silang lahat, nakangiting sabi ng misteryosong lalaki. Hindi naman ganoon kalapit para makarating dito mula sa Tianhai. Sumagot ang isang opisyal na may pinakamataas na ranggo sa Tianhai Navy District, kung may mangyari kay Dali, kailangan naming lumapit kahit gaano kami kalapit. Hindi masasaktan ng bastard na ito. Gumagawa siya ng mga praktikal na bagay para sa mga taong katulad niya. Oo, mahirap hanapin. Oo, bamantong hininga ang misteryosong lalaki, medyo nabigo, mahirap hanapin. Sa oras na ito, humigit kumulang 20 kotse ang pumasok mula sa labas.
Lahat ng sasakyan ng mga armadong pulis at mga opisyal ng pamamahala ng lungsod ay nakaalis sa daan. Matapos huminto ang mga sasakyan, isang malaking grupo ng mga reporter na nakarinig ng balita ang lumabas sa mga sasakyan na may hiyawan. Isa-isa silang may dalang mahahabang baril at maiikling kanyan. Narinig nila sinasabi na ang isang matimbang ay narito ngayon, kung maglakas loob kang makaligtaan, kailangan mong gumapang. Talagang madaling sabihin na ang mga reporter ay naruroon. Kung ito ay sinuman, talagang imposibleng gumawa ng paraan para sa kanila ang mga malalaking pinuno ay narito, kaya kailangan nilang magbigay ng ilang mga talumpati o kung ano, tama. Kailangang may reporter na nagre-record nito o ano, di ba? Bilang resulta, nang ang mga taong ito ay pumasok sa nayon, ang matutulis na mata ng mga reporter ay bumulalas, "O Diyos ko, narito ang amo. Ang amo. Tingnan mo, ang boss dito. O Diyos ko, napakaraming helicopter, ito. Ano ang nangyayari?" Ang mga reporter ay palaging mas matalas kaysa sa mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal ay may nakapansin kay Hong Dali at sa iba pa at bumulalas, "Tingnan mo, ang 3 pulubi ay sumusunod." Ang amo ay nagsasalita at tumatawa. "O Diyos ko, hindi ba ako nabubulag? Ito, ang amo at ang pulubi, hindi, ang 3 taong iyon ay kamukhang kamukha niyang Master Dali, hindi ba?" Maging silang 3 ay nagpanggap ni Master Dali. Ito ay isang malaking kaganapan. Baka nandito na talaga si Master Dali. Nakipag-chat at nakipagtawanan pa siya sa numero 1 tao sa kaharian ng langit. Isa lang itong malaking bagay na maaaring mabigla sa panga ng sinuman. Isang grupo ng mga reporter ang desperadong sumulong, ngunit kasama ang number 1 person in heaven doon, hindi sila nang ahas na lumayo pa. Sumigaw sila mula sa malayo, "Master Dali, si Master Dali ba ito?" Kung ito ay sinuman, sana ay napakaraming ang kapanayaman ng isang reporter ay isang magandang bagay na hindi mo man lang maaasahan. Sino ba naman ang ayaw sumikat at maging limelight sa TV, dyaryo, magazine at websites? Ngunit ang iba ay iba, at ang Hong Dali ay si Hong Dali. Ang taong ito ay sumangot at walang ekspresyon na sinabi, sinusundan nila ang mga taong ito saan man sila magpunta. Napakaraming tao ang tumatakbo rito. Kung mayroon kang pera sa gas, maaari ka ring mag-donate ng higit pa. Ang mga reporter na ito ay nakipagpanayam dati sa 11 Hong Dali na aalala pa rin ang mga taong iyon mula sa Zway Club na nambobola. Tama iyan, ipinahayag ni Tang Moxon ang kanyang pakikipagtulungan sa gilid. Hindi tumutol ang maliit na batang babae, mahigit sa 50 yuan ang gastos para sumakay ng taxi mula sa lungsod papunta dito. Kaya, maraming tao, at ang lahat ng pera ng langis ay ibibigay, na sapat na upang makapagtayo ng maraming bahay, at ang kalidad ay maganda pa rin. Hindi siya nagpapalaki. Sa naturang baryo, hindi mahalaga ang lupa at mababa ang presyo. 3 hanggang 5,000 yuan ay tiyak na sapat upang maitayo ito. Nakababaw ang ilang bahay. Haha, bastard ka, walang magawang umiling ang misteryosong lalaki. Iniligtas siya ni Hong Dali. Siyempre, hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay maayos si Hong Dali, at mas ngumiti din ang misteryosong lalaki. Hinaway niya ang kanyang kamay, at hindi nagtagal ay tumahimik ang lugar. Mga kababayan, ang misteryosong lalaki ay tumingin sa mga mamamahayag at lahat ng mga taga-nayon na naroroon, yumuko muna ng malalim, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, "Para sa nangyari sa nayon dati, sa ngalan ng buong langit, hihingi ako ng tawad sa inyong lahat." Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, ang mga taga-nayon sa ibaba ay napaluha. Ang mga nakapaligid na sundalo, armadong pulis, at mga opisyal ng pamamahala sa lungsod ay may sore eyes din. Pagdating nila, hindi nila alam kung ano ang nangyayari, pero alam nilang binugbog si Hong Dali dito. Hanggang ngayon lang dumating ang mga tao mula sa Tianjin Navy District, at isang non-commissioned officer na maaaring makipag-usap sa kanila ng palihim na nagtanong sa kanila, na alam nila ang pangkalahatang kwento. Sinong mag-aakala na ang ganitong kadiliman ay maaaring mangyari sa ganoon kalaking lugar? Medyo masakit din ang ilong ni Hong Dali. Mariin niyang pinunasan ang kanyang mukha at sinabing, "Hindi madali. Buti na lang at walang nangyaring malaking gulo. Buti na lang at maaga itong nadiskubre. Kung hindi, ang mga taga-nayon ay nagdusa ng husto." Oo, tinapik ng hepe si Hong Dali ng malakas sa balikat, "Magaling." Mga kababayan, halos sabihin ng misteryosong lalaki sa simoy ng hapon, talagang itatayong muli ang Heian Village sa hinaharap. Dahil sa Hong Dali, makatitiyak ang lahat. Mainit na palakpakan. Ang palakpakan sa pagkakataong ito ay ganap na iba sa palakpakan ng dumating ang mga tao mula sa 11 Character Society. Ito ay isang tunay na tagay mula sa puso, walang mali. Maging ang mga kamay ng mga sundalo, armadong pulis at mga opisyal ng pamamahala sa lungsod ay pula. Kung ibang tao, baka hindi talaga mapapanatag ang malaking tao. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay walang paraan upang mga siwa, at mahirap sabihin kung siya ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho o hindi. Ngunit iba ang Hong Dali. Ang taong ito ay hindi gustong iwan ang kanyang pangalan kapag siya ay gumagawa ng mabuti. Siyempre, alam na ngayon ng lahat sa kaharian ng langit na mayroong alibughang Hong Dali sa kaharian ng langit. Siya ay isang ganap na mabait na tao. Basta makilala mo siya, matutupad niya lahat ng hiling mo. Dali, maaari ka bang magsabi ng ilang salita?
Ang misteryosong lalaki ay tumingin kay Hong Dali, na lahat ay may punit-punit na damit, pag-usapan mo lang ito. Nagulat ang mga reporter sa ibaba, "Oh Diyos ko, ang unang taong hiniling namin kay Young Master Dali na magsalita, talagang ginamit pa rin ang ganitong tono, kahanga-hanga, napakahusay." Oo. Hindi ko man lang mahulaan kung gaano kalakas si Master Dali. Idol ko lang ito. Si Hong Dali ay sumangot at tumingin sa mga naroroon. Ang taong ito ay walang kamalayan na maging sentro ng atensyon. Kinaweyan niya ang kanyang mga braso at sumigaw, "Kung gayon, gumastos tayo ng pera hanggat gusto natin, ha 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 ha." Ang misteryosong lalaki. "Hepe, iba. Alam mo ba kung ano ang okasyon? Hoy, bigyan mo man lang ako ng mukha." Siyempre, akala ko sa puso ko pero hindi ko masabi sa bibig ko. Walang pakialam ang misteryosong lalaki. Ngumiti lang siya at tumanggo at sinabing, dahil nagsalita na si Dali, umalis na tayo at tumingin sa paligid. Kaya kinuha ng misteryosong lalaki si Hong Dali, sinundan ni Punong Tang Moxen at Ling Xiaoyi, na sinundan ng mga taga-nayon at mga mamamahayag. Libu-libong sundalo at armadong pulis at mga gwardya ng pamamahala sa lungsod ang nanunood habang naglalakad sila sa paligid ng nayon. Kung titingnang mabuti ang maliit na nayon na ito, maraming bahay ang nakasandal dito at doon. Halata na medyo mahirap ang nayon. Gayunpaman, ang mga pusa, aso, manok, itik, at gansa sa nayon ay karaniwang hindi pinananatiling bilog. Sila ay gumagala sa mga kalye. Nang makita nila si Hong Dali na lumapit, lahat ay nagtipon-tipon, tumatahol at nagsisigawan, na nagpatawa kay Tang Moxen at sa iba pa. Napangiti si Hong Dali at sinabi, "Tingnan mo ang mga batang ito, isa-isa nilang tinatanggap ako." "Haha, bastard, tinatanggap ka lang ng mga hayop." Ngumiti ang misteryosong lalaki. Ang Hong Dali na ito ay talagang nakalulugod sa mga tao. Parang, "Dali, isa kang mabuting kaibigan ng mga hayop," ngumiti si Tang Moxen at pinaikit ang kanyang mga mata, "tanggapin ka kahit saan ka pumunta, hehe." "Young Master, napakaganda ng ugali mo." Puno ng lamang ang mukha ni Ling Xiaoyi. Hindi marunong magsinungaling ang mga hayop. Magiging mabait sila sa sinumang mabait sa kanila. "Well, dahil kailangan mong gumastos ng pera, gawin natin ang isang bagay." Sinabi ni Hong Dali, tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumingin muli. Tumingin siya sa mga kalsada sa nayon at tumapak sa lupa gamit ang kanyang mga paa, buuin mo muna ang mga kalsada. Kung gusto mong yumaman, gawin mo muna ang mga kalsada. Ito ang laging tama. "Well, okay, magandang gawin ang mga kalsada." Sinabi ng misteryosong lalaki, tumanggo siya at nagsabi, "Ang mga kalsada ay hindi madaling lakarin at ang transportasyon ay hindi maginhawa, kung kaya't ang nayong ito ay naging isang maliit na kaharian. Gumawa ng mga kalsada." Ang kanyang mga salita ay isang malaking karangalan, at mabilis na naitala ng mga mamamahayag. Dali itinuro ng Young Master si Jiang Shan, at ang numero 1 tao sa langit ay tumanggo bilang pagsang-ayon. Talagang ito ang headline ng balita. Tandaan, kapag nakilala mo si Young Master Dali, dapat kang kumilos ayon sa diwa ng mga tagubilin ni Young Master Dali. Mabilis itong naalala ni Xiaoyi. Habang ang lahat ay nanunood at naglalakad, ang mga matatanda at mga bata sa nayon na hindi kailanman ng ahas na lumabas noon ay nasagasaan. Nagtataka silang tumingin kay Hong Dali at sa grupo ng mga tao at hindi ng ahas na lumapit sa malayo. Kabanata 573, ilang pagklik lang, kamangha-mangha. Hindi alintana ni Hong Dali ang reaksyon ng mga taga-nayon. Kung tutuusin, normal lang sa mga ordinaryong taga-nayon ang matakot pagkatapos makakita ng ganoong eksena. Ituloy mo. Makalipas ang ilang saglit na paglalakad, nakarating na kami sa harap ng isang medyo malaking courtyard. Ang malaking bakuran ay humigit kumulang 1,200 hanggang 300 metro kwadrado, at mayroong isang simpleng basketball stand na gawa sa kahoy. Mayroong 2 bungalow sa bakuran, na tila sumasakop sa isang lugar na halos 500 metro kwadrado. May karatula sa dingding ng bakuran na may nakasulat na 5 salita para sa Heian Village Primary School. Halika, ito ay isang paaralan, kaya ang mga klase ay dapat na may sesyon, ngunit sa oras na ito, ang Heian Village Primary School ay nasira, at isang malaking piraso ng bubong ang gumuho, kaya imposibleng pumasok sa mga klase. Ikiling ni Hong Dali ang kanyang ulo at tumingin sa paligid, pagkatapos ay tumingin sa paligid, ay demolish ito. Sinabi ng misteryosong lalaki, "Bueno, gaano ka man kahirap, hindi mo kayang bayaran ang edukasyon, at gaano man ito kahirap, hindi mo matuturuan ang mga mag-aaral na buuin muli." Tumanggo si Xiaoyi. "Okay, sir. Lord." Mabilis na naitala ng mga mamamahayag, kahit gaano ka kahirap, hindi ka maaaring maging mahirap sa edukasyon, at kahit gaano ka kahirap, hindi ka maaaring maging isang mahirap na estudyante. Si Young Master Dali ay aliberga, ngunit siya ay aliberga. Iba talaga ang kaharian. Pagkatapos magbigay ng mga tagubilin, nagpatuloy si Hong Dali sa paglalakad. Tingnan mo. Sa oras na ito, isang matapang na bata ang tumakbo ng maingat at nagtanong, "Kuya, ano ang ginagawa mo?" Sa tingin ko ay hindi masyadong maganda ang bahay na ito, kaya plano kong gibain ito." Hong Dali muli siyang tumingin sa paligid at sinabing, "Hindi rin ganoon kaganda ang mga bahay doon. Lahat sila ay giniba na. Masama kang tao." Sumigaw ang bata, "Huwag mong gibain ang aming bahay." "Ha?
Anong nangyayari? Ang misteryosong lalaki ay tumingkayad at nakangiting nagtanong, mga anak, ang bahay na ito ay nasira at nabagsak, kung hindi natin ito give-in, paano natin ito muling itatayo? Ang mga nagsasabing gusto nila itong give-in ay hindi mabubuting tao. Pinunasan ng bata ang kanyang ilong. Malakas siyang sumigaw, noong mga unang araw, hiniling ni Wang Ziggy sa mga tao na give-in ang ating paaralan at sinabing itatayong muli. Ngunit pagkatapos itong give-in, itinapon na lamang niya ito at hindi pinansin. Sinabi niya na gumuho ang paaralan upang makahingi siya ng pera sa itaas. Bawal mong give-in ang bahay natin. Sa sandaling marinig ng emosyonal na bata na ito ay masisira, agad niyang itinumba ang misteryosong lalaki kay Wang Ziggy. Nang matapos siyang magsalita, may isang matanda na tumakbo palabas ng karamihan doon. Hinampas niya ang maliit na bata sa puwitan at sinabing, narito ang pinuno. Sabihin ang lahat sa labas. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa misteryosong lalaki, ang mga bata ay mangmang, ngunit huwag isa puso. Nang gumawa ng ganoong ingay ang maliit na bata, ang mga nakapaligid na reporter ay nagkatinginan at sabay na tumango, meron dito. Sinira ba ni Wang Ziggy ang paaralang ito? Ang liit na nayon. Maraming malilim na bagay. Nandito na ang boss. This time magiging magaling na. Oo, oo. Kung ang boss ang magdedesisyon, dapat okay. Hehe, di bale, sagot ng misteryosong lalaki. Pagkatapos ay tumingin siya pabalik sa pinuno, suriin mong mabuti at tingnan kung gaano pa natin malalaman. Okay. Pumayag naman agad ang hepe. Mukhang napakaraming malilim na bagay talaga ang sangkot sa Heian Village. Tinukso ni Hong Dali ang maliit na bata, paano kung sabihin kung maaari itong itayo muli? Ano ang dapat mong gawin? Kung kaya mo talagang itayo itong muli, umikot ang malalaking mata ng batang lalaki at sinabing, tawagan mo lang ako, lahat ng mga kapatid ay dumating para humingi ng tawad sa iyo at hiniling na ikaw ang maging amo namin. Haha, ito ay mabuti, kung gayon ako ang magiging boss. Si Hong Dali ay nasiyahan sa sagot ng maliit na bata at sinabi, Xiaoyi, bumalik ka. Itayo muli ang lahat dito. Ling Xiaoyi, okay, young master. Hindi. Sumigaw ang bata, kailangan mong patunayan sa amin, kung hindi, paano namin malalaman na itatayo mo talaga ito para sa amin? Pagkatapos ng demolisyon, tumakas ka ulit. Madaling give-in ang bahay, ngunit mahirap magtayo ng bahay. Seryosong sabi ng batang lalaki. Naisip ito ni Hong Dali at ito nga ang nangyari. Bueno, oras na para ipahayag ang sinseridad, sabi ni Hong Dali mula sa naglabas siya ng isa pang gintong ladrilyo mula sa kanyang bulsa at sinabi, ano sa palagay mo ito? Kilala mo ba ako? Nga pala, ano ang ibig mong sabihin, bakit parang hindi ka masyadong pala kaibigan sa pinuno? Sok, madalas may mga tao dito pagkatapos ng lindol. Anong klaseng leader ang bumaba para mag-inspeksyon ng trabaho, pumupunta dito saglit tapos babalik? Ang maliit na batang lalaki ay pumulupot sa kanyang mga labi ng mapang asar, nang dumating ang lalaking iyon, siya ay nasa isang malaking kotse at isang maliit na kotse. Maraming mga reporter ang sumusunod sa kanya. Kumuha siya ng ilang mga larawan at bumalik. Matapos marinig ito, namula ang mukha ng mga reporter at tumibok ng malakas ang puso nila. Sinabi ng maliit na bata at tumingin sa gintong ladrilyo sa kamay ni Hong Dali, gusto mo akong suhulan ng tsokolate. Narinig ko na ang bagay na ito. Napakaganda ng isang layer ng gintong papel. Masarap daw ito, ngunit ang lasa ay masarap, ngunit hindi mo mapapalitan ang iyong bahay o paaralan. Misteryosong lalaki, Hong Dali, iba. Malakas na tumalon si Hong Dali, sino ang nagsabi na ito sa akin ay tsokolate? Ganito ba ang papel na pambalot? Hindi ba talaga chocolate yun? Medyo nag-aalinlangan din ng maliit na bata, ang susi ay hindi niya nakita ang puwang sa wrapping paper, at ang pinakamahalaga ay hindi ganoon kakinis ang chocolate wrapping paper. Pagkatapos ipakita mo sa akin. Kunin mo. Labis na nanlumo si Hong Dali. Kung pag-uusapan, ito ang unang pagkakataon na namigay siya ng napakaraming gold brick at itinuring siyang mga tsokolate. Nakakadiri ang munting brat na ito, naglakas loob siyang murahin kami. Hindi naman talaga ganoon kabigat, paulit-ulit na hinanap ng batang lalaki, ngunit hindi niya maalis ang layer ng balat. Saka pa simpleng nilagay sa bibig niya at binalak na kagatin. Tiningnan ito ni Hong Dali na masakit ang ngipin, dahan-dahan. Hindi talaga ito tsokolate. Mukhang hindi talaga, ngunit ayaw niyang isipin iyon. Bago niya ilagay ang gintong ladrilyo sa kanyang bibig, bigla siyang tumingin sa kaliwa at kanan kasama ang gintong ladrilyo, at saka ngumiti, parang ginto ito. Kuya, ang pangalan mo ay Hong Dali. Hey, kilala mo ba ako? Nagtataka na tanong ni Hong Dali. Hindi totoo yan, itinuro ng batang lalaki ang gintong ladrilyo sa kanyang kamay. Hindi ba nakasulat doon, Hong Dali? Ang misteryosong lalaki, Hong Dali, iba. Masiglang tumalon si Hong Dali, ang salitang, regalo, ay nangangahulugang, regalo. Oh! Naglabas ng ngipin ang maliit na bata at ngumiti, hindi sapat ang mga librong binabasa ko, hehe. Pero Kuya Hong, nandito ka ba talaga para tulungan kami? Hindi ba nandito ka lang para magpakitang gilas? Nagpapanggap ka ba na kaya kung talunin si Wang Ziggy? Galit na sinabi ni Hong Dali, hindi kita kakausapin. This bastard, ngumiti ang misteryosong lalaki at umiling.
Lumuhad siya at tinapik sa balikat ang maliit na bata. Ang kanyang pangalan ay Hong Dali. Alam mo ba kung sino ako? Hindi ko alam. Talagang walang ideya ang bata tungkol sa opisyal na ranggo ng pinuno. Umiling siya at sinabing, basta alam ko na mukhang mabuting opisyal ka. Nabalitaan ko lang na natalo mo si Wang Ziggy, ngunit walang silbi iyon. Kung wala si Wang Ziggy, maaaring may isa pang Li Ziggy, si Zhang Ziggy. Hindi siya makakapunta sa aming lugar araw-araw. Ito ay isang usapan ng bata, ngunit ang batang ito ay medyo matapang na sabihin. Mukhang hindi maganda ang impresyon sa atin ng mga tao ngayon, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki, isang palabas lang, project na nakakatipid sa mukha, at hindi magandang uso. Tumayo siya. Sa pagtingin sa pinuno, dahan-dahan niyang sinabi, mahigpit na pagsisiyasat. Oo. Sa oras na ito, isang taga-nayon ang lumapit at maingat na nagtanong, kasamang pinuno, gabi na. Sa aming nayon, lahat ng mga pinuno ay napakahirap, sa palagay ko'y hindi pa tayo nakakakain ng tanghalian, kaya't napag-usapan namin ito, naghanda ng pagkain, nag-imbita ng lahat na kumain ng sama-sama, at hiniling sa pinuno na huwag magugustuhan ito. Medyo hindi komportable ang misteryosong lalaki. Napahiya siya, how dare you bother the folks? Oh, misteryosong tiyuhin, walang pakialam si Hong Dali, nakahanda na ang kanin. Kung hindi mo ito kakainin, hindi mo ito makukuha ng libre gayon paman, kailangan mo lang itong bayaran. Lahat ay maaari pa ring kumita ng kaunti. Sa totoo lang, nagmamadaling dumating ang misteryosong lalaki at talagang gutom na gutom, kaya agad niyang sinabing, how about some food? Kumain ka. Mabangis na tumanggaw si Hong Dali, golden bricks. Naibigay ko na silang lahat, kumain tayong lahat. Matapos marinig ito, naisip ng lahat sa paligid nila, oo naman, iniisip tayo ni Master Dali nagmamadali siya, medyo gutom na siya. Tingnan mo ang Hong Dali. Ang pamamaraang ito ng pagwawagi sa puso ng mga tao, ilang beses lang, ay napakahusay. Ang malaking palayok ng bigas sa kanayunan ay medyo mabilis lutuin, at ang pagkain ay handa na at inihain sa maikling panahon. Simple lang ang ulam, nilagang repolyo na may vermicelli, at kanin lang ang kanin. Dapat sabihin na ang mga taong ito dito ay pawang mabigat. Karaniwan silang lumalabas at kumakain at umiinom kahit saan sila pumunta. Pero pagdating nila ngayon dito, 4 na ulam at isang sabaw, isa lang ang ulam. Ginagawa nitong napaka-espesyal sila. Medyo hindi sanay. Ang problema ay napakasayang kumain ni Hong Dali, at kinain niya ang lahat ng kanyang pagkain sa maikling panahon. Nang mabusog na siya, hindi niya nakalimutang dilaan ang kanyang mga labi, napakasarap ng malaking kaldero ng pagkain na ito. Masayang kumain din ang misteryosong lalaki at sinabing, masarap pa rin ang malaking palayok ng pagkain na ito. Halika na, ang numero 1 tao sa pamilya at isang taong kasing laki ni Hong Dali ay kumakain ng marami, kaya huwag na tayong mamili kaya lahat ng malalaking kaldero ng pagkain ay naalis sa isang kisap mata. Habang kumakain sila dito, lahat ng kasundaluhan ay naglabas din ng kanilang rasyon at nagsimulang kumain ng casual. Ang mga tao ay parang bakal na bigas at bakal. Kung hindi sila kumain ng kahit isang pagkain, magugutom sila. Habang kumakain, lahat ng mga opisyal at sundalo sa ibaba ay nagsasalita sa mahinang boses. Isang tao ang nagsabi, mayroon kang magandang relasyon sa amo. Alam mo ba kung ano ang nangyayari? Ano ang nangyari kay Master Dali? Bakit ka umaarte na parang pulubi? Ang isa pang tao ay nagsabi, gusto kong malaman kung ano ang nangyayari. Plano pala niyang Master Dali na bumisita ng pribado. Alam ng lahat na mahilig siyang maglaro, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pagdating niya rito, may nadiskubre siyang nakakasindak na sekreto. Sabi ng unang tao, anong sekreto? Dito, kahit maliit na nayon lang, walang iba, parang hari ang punong nayon. Isang bagay ang tawag dito. Kaya agad niyang ikinwento sa lahat mula simula hanggang wakas sa ganito at ganyan. Maikling sabi ng lalaki. Matapos sabihin ang lahat ng mga opisyal at sundalo ay nasa sabik, talagang nagtatrabaho siyang Master Dali para sa aming mga karaniwang tao. Ito ay isang komportableng paglalakbay. Hindi, wala na akong sasabihin. Tagahanga ako niyang Dali sa buong buhay ko. Sabi ni Hong Dali. Habang kumakain siya, biglang nagising ang system na may, isa pang tao ang naapektuhan ng halo. Kabanata 574, gawin ito at pahalagahan ito. Hong Dali, ha? Nagsimula na namang magulo ang langit. Nang buksan niya ito, natigilan siya, Guan Jiasi. Sino itong taong ito? Paano siya magiging loyal sa akin hanggang sa 100? Sa huli, siya pa rin bago matapos ang sorpresa, muling tumunog ang sistema, isa pang bastard ang apektado ng halo. Holy shit, may isa pang tao. Hindi nagtagal, mga 10 segundo o higit pa, may isa pang tunog, at may isa pa. Puno ng pag-usisa ang mukha ni Hong Dali, ano ang nangyayari ngayon? Bumabagsak na naman ang langit. Napakagandang bagay ba ito? At napakabilis nitong bumagsak sa oras na ito. Sa pagkakataong ito ay talagang mausisa si Hong Dali. Upang sabihin na ang mga matapat na dogleg na nauna sa kanya ay itinuturing na normal. Sinabi rin sa akin ng ilan sa mga pinunong may kakaibang pinagmulan. Ngunit ano ang sitwasyon ngayon? Nahuhulog na parang dumplings.
Pagkaraan ng ilang sandali, mayroon ng mahigit 100 tao, at dumarami pa rin ang bilang. Habang iniisip niya ito, muling sinabi ng sistema, isa pang bastard ang apektado ng halo. Hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at nag-isip sandali, mukhang kailangan talaga nitong bumuo ako ng hukbo ng mga bastard. Well, hindi naman masama. Hehe, napakaraming kuto pa rin ang kagatin, mabuti pang i-upgrade ang halo skills pagkatapos mong magkaroon ng attribute points. Siya ay nag-iisip tungkol dito, lahat ng tao doon ay karaniwang puno at puno, hindi banggitin ang repolyo na ito. Nilagang vermicelli, pinares sa kanin at tubig sa lupa na ibinobo mula sa balon, nakakabusog talaga kainin. Siyempre, ang isang gintong ladrillo ay tiyak na hindi sapat para sa gayong mga tao na makakain ng marami. Ang Hongdali ay tiyak na naggantimpala ng isa pang 100,000 yuan at ipinamahagi ito sa bawat pamilya bilang subsidy. Dahil dito, halos tawanan ng bawat taga-nayon sa Heian Village, hindi sapat ang 10,000 yuan para mapiga ni Hongdali sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ngunit para sa mga taga-nayon ng Heian Village, 4 hanggang 5,000 yuan bawat pamilya ay sapat na para maging abala sila sa loob ng 1 o 2 taon. Ngayong halos tapos na ang lahat, nagsisimula ng maghanda ang mga reporter para magtrabaho. Matapang na tinanong ng isang reporter ang misteryosong lalaki para sa mga tagubilin, "Leader, dapat ba nating i-publish ang ulat ngayon? Paano natin pakikipanayam si Young Master Dali?" Sa pangkalahatan, dumarating ang misteryosong tao, ang numero 1 tao sa kaharian ng langit. Kung gayon ang ulat ay hindi isang bagay na maaaring may publish ng basta-basta. Dapat kang humingi ng pahintulot. Kung hindi, ang ulat ay may upload ng padalos-dalos. Sa palagay ko ay hindi malayong maimbitahan akong uminom ng tsaa. Sa katunayan, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga ordinaryong batang reporter na direktang makausap ang misteryosong lalaki, ang numero 1 tao sa kaharian ng langit. Pero buti na lang andito si Hongdali, kaya basta wag lang masyado. Tungkol sa bagay na ito, ang misteryosong lalaki, ang numero 1 tao sa langit, ay magbibigay pa rin ng mukha sa kanya. Syempre, ang mukha na ito ay ibibigay kay Hongdali. Ordinaryong maliliit na reporter. Oo. Alam ito ng lahat. Oo. Maaaring iulat ang mga kaganapan ngayon, ngunit huwag palakihin. Tumango ang misteryosong lalaki bilang pagsang-ayon, at saka hinawakan ang kanyang baba. Sinabi ni Chief Chong, "Ipaubaya mo muna kay Dali. Kailangan nating bumalik kaagad at magsagawa ng press conference tungkol sa insidenteng ito at sa hinaharap na pag-aayos ng misyon ni Hongdali." May misyon pa ako. Nagulat si Hongdali. "Manong, ano po ang misyon ko?" "You little bastard," bulong ng misteryosong lalaki sa tenga ni Hongdali, "mula ngayon, ikaw na ang magiging sugo ng imperyo. Sa iyong kakayahan, makokontrol mo ang mga hayop, lahat ng uri ng bagay. May walang katapusang mahiwagang ideya. Kung sasabihin kong may kapangyarihan ka munang pumatay at pagkatapos ay magsumbong sa ibang pagkakataon, sa palagay mo ba ay nangangahas pa rin sa akin ang mga tiwaling opisyal na hindi natin napansin sa paligid?" May sense ang sinabi niya. Kung iisipin mong mabuti, ito talaga ang nangyari. Maaari na nating kontrolin ang mga hayop ngayon. Kung wala na, palihim nating kunan ng litrato ang mga pribadong talakayan ni na ganito at ganoon. Dapat mong malaman na pinakamadaling magsabi ng totoo kapag walang tao. Kung ito ay kinukunan. Hehe, Cole, natutulala ka ba this time kapag nakikisali ka sa mga palihim na bagay na yan? Maghanap tayo ng mga aso at sibang upang kontrolin. Ano, medyo masama iyon, di ba? Napakamot ng ulo si Hongdali sa kahihiyan, "Hindi ako voyeur. You brat, hindi ko naman hiniling na gawin mo ito araw-araw," nakangiting saway ng misteryosong lalaki, "Puppy heel lang. Deterrence, naiintindihan mo ba? Well, may katuturan iyon." Sa madaling salita, ito ay upang ipakilala ang kakayahan ni Hongdali sa lahat ng tao sa kaharian ng langit. Sa ganitong paraan, kahit na hindi kumilos si Hongdali, ang mga nasa ibaba ay dapat siya ay nag-aalala, pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung nasaan si Hongdali anumang oras. Naku, para lang takutin ang mga tao, walang problema iyon. Tumango si Hongdali, "Gusto ko ito, hehe. Okay. Gusto ka ng mga reporter na interviewin, harapin mo na lang." Nang makitang sumang-ayon si Hongdali, tumayo ang misteryosong lalaki, "Woody, bumalik tayo ngayon, apurahan ang usapin, kailangan nating hampasin habang mainit ang plancha." Bago umalis, hindi niya nakalimutang magpaliwanag. "Reporters, gawing mas maganda ang imahe ni Dali. Ang panayam na ito ay para makita ng buong bansa." Pagkatapos ay determinadong pinitik ni Hongdali ang kanyang mga daliri, "Tandaan ang mosaic. Hindi pa ako umaalis, bastard. Tapos kumanta ka sa tapat ko." Ang misteryosong lalaki ay tiyak na hindi sumang-ayon. Inabot niya at kinuha ang salaming pang-araw na karaniwan niyang isinusuot paminsan-minsan, at sinabing, "Magsuot ka ng salaming pang-araw. Sa mga mosaic at mga damit na ito, magmumukha kang takas." Nakita ng lahat sa paligid niya ang lahat, nagulat silang lahat, "Oh Diyos ko, ibinigay sa akin ng unang lalaki ang lahat ng salamin na suot niya." Si Master Dali sa pagkakataong ito ay talagang isang tao ay mas mababa sa 10,000 tao. Ang lahat ng tao sa Resource Chamber of Commerce ay lubusang lumuhod, at maraming tao ang bumulakas niya,
"Oh my God, those glasses, that is the glasses given by the first person." Sabi na nga ng amo, at binigay na sa kanya ang salamin na suot niya, ano pa ang masasabi niya? Malungkot na sinabi ni Hong Dali, okay, pagkatapos ay magdurusa ako ng kaunting pagkawala at magsusuot ng malalaking salaming pang-araw. Ang mga salaming iyon ay kumakatawan sa napakalaking kahulugan, ang taong ito ay talagang iniisip na siya ay nagdurusa. Ang lahat ay nag-iisip, ikaw ay napakasamang kabayo, gusto ko ring magdusa ng pagkatalo. Halatang nakakakuha ka ng bentahe at kumikilos ka pa rin bilang isang mabuting bata. Sa kabutihang palad, casual lang kaming kumain ni Hong Dali, at ang relasyon sa pagitan nila mas malapit sila, at si Hong Dali ay walang anumang naiinip na ekspresyon ngayon. Kung hindi siya kikilos ngayon, kailan pa siya maghihintay? So nagsimula na yung interview. Sa camera, mukhang magulo si Hong Dali, ngunit nakasuot siya ng isang pares ng malalaking salaming pang-araw na sobrang nakakasilaw, lalo na sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang malakas na kaibahan ay na-highlight kung gaano siya kahanga-hanga, kaya't maraming mga reporter ang bumulalas. Naku, ang liwanag ng bituin ay napakasilaw kaya hindi ko nang ahas na imulat ang aking mga mata upang makita ito. Si Master Dali ay sadyang walang talo. Siyempre, kahit anong buntong hininga mo, kailangan mo pa ring mag-interview. This time nagsimula ang usapin dahil sa charity, kaya natural kailangan muna naming magtanong tungkol sa charity. Isang reporter ang nagtanong, Master Dali, paano mo naisip na pumunta sa nayong ito? Nagplano ka ba na gumawa ng kawanggawa nang pumunta ka rito? Sinabi ni Hong Dali, oh. Tama. Sa totoo lang, gusto ko lang sirain ang pamilya. Gumastos ng pera. Nakita ko ang mga tao mula sa ika-11 kabanata na pinag-uusapan ang nayon. Anyway, naisipan ko lang gumastos kaya lumapit ako. Anong simpleng ideya? Mabilis na naitala ng mga mamamahayag, ang alibughang si Hong ay gumugol ng pera ng gusto para sa kawanggawa. Ang ibig sabihin ng pag-ibig sa kapwa ay paggastos ng pera. Ito ang tinatawag na estado ng pagiging alibughang. Reporter, Master Dali, nasa Huyan Province ako kahapon, pero nandito ka ngayon. Mahigit 800 kilometro ang layo. Nakasakay ka ba ng eroplano kagabi? Hong Dali, naganap nga ang eroplano, ngunit hindi ito magdamag. Papalapit. Reporter, isa bang espesyal na eroplano iyon? Hong Dali, talagang. Ang fighter jet ay napakabilis. Pawisan na parang ulan ng mga reporter. Ito ay tulad ng sinabi ng alamat, at nagsimula silang mag-record muli, si Master Dali ay lumabas sa estilo, na may 10 fighter jet na naka-standby. Ang pagkain na ito ay hindi walang kabuluhan. Reporter, Master Dali, tinanong lang namin ang mga taga-nayon na ang mga supply na dala ng 11th World Conference ay hindi nagkakahalaga ng 400,000 yuan. Ano sa palagay mo ang bagay na ito, Master Dali? Ito ang highlight, magsisinungaling ang 11th World Club. Ang mga presyo ay ganap na nakamamatay. Lahat ng mga reporter ay nagtaas ng tenga upang makita kung ano ang isasagot ni Hong Dali. Well, seryosong sinabi ni Hong Dali, madali ang pag-ibig sa kapwa-tao, ngunit hindi madali ang salita sa bibig. Gawin mo lang at pahalagahan ito. Tingnan mo, napakasakit ng mga salita ni Master Dali. Ang pag-ibig sa kapwa ay madali, ngunit ang salita sa bibig ay hindi madali. Gawin ito at pahalagahan ito, dapat itong isama sa mga sipi ni Dali ng tiyak. Pagkatapos magtanong tungkol sa kawanggawa, muling nagtanong ang reporter, Master Dali, ganito po. Nabalitaan lang po namin sa mga taga-nayon na ang orihinal na punong nayon sa baryong ito ay napakasamang tao. Pagkarating niya ngayon, mabilis niyang pinaghiwalay ang punong nayon at ang lahat ng mga kasama niya ay naalis na. Ano sa palagay mo ang bagay na ito? Natatakot siya na baka may nasabi si Hong Dali, kaya siya. Mabilis na idinagdag, naniniwala ako na si Master Dali ay magkakaroon ng napakaliwanag na pananaw. Kahit na gumising ka at sumagot ng mas maliwanag at may mas positibong enerhiya, ang mga tao sa buong bansa ay manunood. Sa kabutihang palad, kahit na laging nanggugulo si Hong Dali, maaasahan pa rin siya sa mga kritikal na sandali. Ang lalaking ito ay malamig na nagsindi ng sigarilyo, huminga ng mapagpanggap, at nagsimulang seryosong ipahayag ang kanyang emosyon, kung may liwanag, laging may kadiliman. Ngunit laging may kadiliman. Lilipas ito, at ang liwanag ay nasa unahan. Mainit na palakpakan mula sa madla. Pagkatapos ay sinabi ito ni Hong Dali at mabilis na tumayo, masyadong hindi komportable na maging seryoso. Minabuti kong magmadali at mag-isip kung saan ko gagastusin ang pamilya. Kailangan ding maligo ng mabuti, mabaho siya. Lahat mabilis na sinabi ng reporter sa photographer, naputol ang seksyong ito, huwag itong i-broadcast. Nang maayos na ang lahat, ayon sa mga tagubaylang ibinigay ng misteryosong lalaki, ang video ng pribadong panayam na incognito ni Hong Dali ay maingat na na-edit ng mga propesyonal. Sa wakas ay ilagay ito sa internet. Kaya't sa 6:00 ng gabing iyon, isang video na tinatawag na Dali's Private Interview on Private Servers, ang ganap na pumuno sa buong internet. Ang buong video ay tumatagal ng kabuuang 136 na minuto. Espesyal ding idinagdag ng producer ang mga opening at ending na kanta sa video na ito. Pagkatapos ng maingat na pag-edit at bahagyang pag-iilaw at pag-render ng anino, bagamat ito ay mula sa pananaw ng kamera ni Wang Kai at Lei Fu,
ngunit mukhang ito ay may epekto ng isang napakarilag na blockbuster ng kwento. Mula sa simula nang gumanap si Hong Dali bilang isang pulubi, hanggang sa matagumpay na pagpasok sa kaaway, hanggang sa pagtuklas ng impormasyon tungkol sa kaaway, hanggang sa wakas ang misteryosong lalaking bumaba mula sa langit, ang buong pelikula ay may isang compact na kwento na may kapanapanabik na pagtaas at pagbaba, ngunit ito ay mukhang ganap na totoo paanong hindi ito magiging totoo. Ito ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa katotohanan. Kabanata 575, dalhin ito ng pasalita, at ang iyong puso ay makumbinsi. Kung may mga taong gusto ito, tiyak na may mga taong napupuot dito. Bilang isang matibay na partidong anti-Hong, palaging hindi nasisiyahan si Lan Jinglong sa mga balita tungkol sa Hong Dali sa panahong ito. Si Hong Dali ay naging limelight kamakailan, medyo sobra. Sa nakalipas na ilang buwan, ang balita tungkol sa Hong Dali ay naging saan man sa internet, mula sa konsyerto ni Lin Yanwei hanggang sa kamakailang gawaing kawanggawa ng Hong Dali. Halos napakarami na para mabilang. Talagang walang tanong tungkol sa pagiging tunay ng mga mensaheng ito, ngunit ayaw lang ni Lan Jinglong sa mga ito. Grandstanding. Isinara ang pahina ng may pang-aalipusta, binigyan ni Lan Jinglong si Hong Dali ng panghuling label, umiiyak na alibughang buong araw, napakataas ng profile sa lahat ng bagay, gusto lang sumikat. Kung napakaraming ganoong tao, sino sa huli ang magiging sikat ba talaga ito? May isang matandang kasabihan sa kaharian ng langit na ang mga awtoridad ay bulag sa tumitingin. Hindi masyadong gusto ni Lan Jinglong si Hong Dali. Maaaring hindi niya ito kilala ng malinaw, ngunit tiyak na makikita ito ng mga tao sa paligid niya. Alam ng kanyang deskmate kung saan nanggagaling ang kanyang emosyon, kaya napabuntong hininga siya ng palihim. Sa katunayan, ang damdaming ito ay madaling maunawaan. Sino si Hong Dali noon? Siya ay isang kilalang alibughang anak sa Tianjin City. Sumakay siya sa isang super luxury car na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong yuan papunta at pauwi sa paaralan. Siya ay pinasaya bago at pagkatapos lumabas, at hindi mabilang na mga kaklase ang nagtipon sa kanya upang purihin siya. Bilang isang estudyante ng isang key high school sa Tianjin City, palaging minamaliit ni Lan Jinglong ang isang alibughang binata na umaasa sa pamilya ng kanyang ama para sa lahat. Kung tutusin, super academic din siya. Siya ay nangingibabaw sa unang lugar sa pangunahing high school na ito sa loob ng 1 taon at kalahati, hanggat may mga pagsusulit. Siya ang hindi mapag-aalinlangan ng numero 1. Hong Dali. Isa lamang siyang alibughang anak na sinusubukang humanga sa mga tao, ngunit mayaman na siya ngayon, at hindi ito tinutulan ni Lan Jinglong. Ngunit sa hinaharap, maaaring hindi iyon ang kaso. Hindi ba't may matandang kasabihan, 3 henerasyon ka lang yumaman? Kung ganito si Hong Dali ngayon, hindi niya masasabi sa hinaharap. Ang pakiramdam na ito ay talagang naiintindihan. Parang champion. Kahit sino pa ang makasalubong niya, natural niya itong kamustahin. Sa hinaharap, kapag pumasok ako sa lipunan, naniniwala ako na hindi magtatagal bago ako makakuha ng promosyon na may pagtaas ng sweldo, maging general manager, maging CEO, at pakasalan si Bai Fumei. Patungo sa rurok ng buhay. Pag-isipan ito. Ito ay talagang hindi mahirap sa lahat. Ngunit kamakailan, ang lahat ng mga paksa ng talakayan sa mga mag-aaral ay napunta sa Hong Dali. Kahit na ang klaseng babae ay nanaginip na balang araw ay lilito si Hong Dali sa kanyang harapan na may dalang pinakamagagandang luxury car, at pagkatapos ay mawalan siya ng malay gamit ang mga brilyante na kasing laki ng mga kamao sa kanyang kamay at kaladkarin siya palayo. Paano ito mangyayari? Kaya mo bang tiisin? Sa school na ito, dapat ikaw ang focus ng mga kaklase mo. Tama yan. Ang kanyang kalooban ng madalas na sinasabing inggit, selos at puot. Puno ng asim ang puso ko. Dahil dito, iniisip lang ito ni Lan Jinglong at na-distract siya kahit na nakikinig sa lecture. Biglang sinundot ang braso ng kanyang deskmate at bumulong, Jinglong, ano ang iniisip mo? Tingnan mo, may pinakabagong balita na naman tungkol kay Master Dali. Hong Dali, ano na naman ang nangyari? Anong maganda sa kanya? Isa lang siyang alibughang. Labis na pagmamalaki ang nararamdaman ni Lan Jinglong sa tuwing maririnig niya ang salitang aliberga, dahil siya ay isang akademikong antas ng Diyos na palaging nauuna, habang si Hong Dali ay isang alibughang umaasa sa kanyang mga magulang. May 10 milyong dahilan ako para maliitin siya. Hindi, parang medyo iba sa pagkakataong ito. Bumulong ang kaklase, at habang nagsasalita siya, si Ji Raoxuan, ang class beauty doon, ay biglang bumulalas, nagkunwari si Young Master Dali na isang pulubi. Ang sorpresa na ito pagkatapos tumawag, ang lahat ng mga estudyante sa klase na nasa pagtatapos ng panggabing self-study class ay naging usyoso at sabay-sabay na nagtanong, nagpapanggap si Master Dali bilang isang pulubi. Ano ang nangyayari? Oo, paano si Master Dali magkunwaring pulubi? Siya ang numero 1 Young Master sa ating langit, tama ba? Hindi na napigilan ni Lan Jinglong, at humakbang pasulong kay Ji Raoxuan, buong pagmamalaki na itinaas ang kanyang baba, na parang may sasabihin, na may malakas na tono sa kanyang boses. Nang hihinayang, sinabi niya, itong alibughang binatang Panginoon, masyado na ba kayong lumayo sa pagkakataong ito? Naubos na ang lahat ng pera at kailangan mong humingi ng pagkain. Siyempre, casual lang niyang sinabi na malakas ang background ni Hong Dali at manghihingi daw siya ng pagkain.
Si Lan Jinglong mismo ay hindi naniwala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi talaga ng class beauty, hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tingnan mo, naging pulubi nga si Master Dali. Sa screen ng mobile phone, may isang forum. Ang pangalan ng post ay, si Master Dali ay naging isang pulubi at binisita ang pribadong incognito. Alam kong ginagawa nila ang mga bagay na ito upang makaakit muli ng atensyon. Lalong naging hinamak si Lan Jinglong, hindi nararapat para sa isang mabuting alibughang binata na magpanggap na isang pulubi. Oy, siya ay may sakit sa pag-iisip. Pagkasabi nito, galit siyang bumalik sa kanyang upuan. Dahil kay Hong Dali, hindi man lang ako tinitingnan ng class beauty ngayon. Ito, medyo kakaiba din ang pakiramdam ng class beauty. Hindi magaling na young master si young Master Dali, bakit siya nagpapanggap na pulubi? Pribadong pagbisita sa pamamagitan ng incognito. Ano yun? Dahil dito, hindi nagtagal, ang ilang mga estudyante ay nagsimulang bumulangas muli, Diyos, si Master Dali ay talagang nakakakilig sa pagkakataong ito. Tingnan, ang mga larawan sa internet ay nagsasabi na si Master Dali ay binaril at bumagsak. Napakadelikado nito. Ngunit ito ay isang malaking kaganapan. Naghiyawan ang mga kaklase at nagkukumpulan muli. Sa pagkakataong ito ay medyo kakaiba si Lan Jinglong, nagpe-file ba sila ng pelikula? Kahit na ano, hindi siya dapat kinunan. Nahanap na. Narito ang nangyari. Biglang sumigaw muli si Ban Hua, na nagsasabing, nakahanap si Master Dali ng isang aktor na kamukha niya at ginawa ang kanyang sarili upang maakit ang atensyon ng media, at pagkatapos ay naging isang batang lalaki. Pumunta sa WeChat para sa isang pribadong panayam. Narito ang mga larawan ng kabuuan. Tingnan mo. Ang mga mag-aaral na tulad nila ay may mga mobile phone, ngunit ang trapiko ng video ay natural na hindi magagamit, kaya maaari lamang nilang tingnan. Ang pinakabagong balita tungkol sa Hong Dali sa forum. Sa ngayon, mayroong 2 nakapi na post sa post bar ng Hong Dali, na may higit sa 20 milyong mga pag-click at higit sa 40,000 mga tugon. Sa 2 post na iyon, ang isa ay isang video ng pribadong panayam ni Dali sa Weibo, at ang isa ay isang larawan. Bersyon ng komentaryo ng teksto. Pagkatapos ng lahat, dahil sa masyadong maraming mga bisita, ang bilis ng pag-access ng server ay masyadong mabagal, kaya ang ilang mga kaibigan na nag-download ng video ay nakakuha ng maraming mga pangunahing screenshot ng video ng pribadong panayam ni Dali sa Weibo, at pagkatapos ay nagdagdag ng mga paglalarawan ng teksto para sa kaganhawahan. Unawain muna natin ang nangyari. Ngunit sa pagkakataong ito, pagkatapos talagang makita ang nangyari, talagang nabigla si Lan Jinglong. Mula sa paunang paghahati ng mga tropa sa 2 grupo hanggang sa matagumpay na pagtagos sa kalaban, ang paglalakbay ni Hong Dali ay puno ng paikot-ikot. Nang malaman niya ang tungkol sa malaking kadiliman sa Heian Village, lubos na nabigla si Lan Jinglong. Hindi na ito masasabing simpleng charity, ito ay simpleng pagtulong sa lipunan na alisin ang isang malaking cancer. Ang kahalagahan ng pangyayaring ito ay mahirap sukatin sa mga tuntunin ng pera. Iyon ay hindi na isang bagay ng simpleng pagsasabi kung ang bagay na ito ay mabuti o masama. Kahit na ang unang tao sa langit ay lumitaw sa isang helicopter sa dulo, ganap na kumbinsido si Lan Jinglong. Sa pagkakataong ito, hindi ko lang bibigyang bibig, kundi pati na rin ang puso ko. Not to mention anything else, sa huling bahagi ng eksena, napakaraming sundalo, armadong pulis at urban management officer ang lahat na sagasaan. Talagang hindi ito isang eksena na maaaring kunan ng pera. Kahit na ang pinakamakapangyarihang aktor ay hinding-hindi makakapagtanghal nito ng live. Napaka-realistic. Higit pa rito, ang unang tao sa kaharian ng langit ay nagpakita ng personal, at lahat ay nagpatunay na ang lahat ng ito ay totoo. Meron pala kasing madilim na lugar sa langit. Nagagawa pala talaga ni Young Master Dali ang mga praktikal na bagay para sa mga tao. Lumalabas na hindi talaga sinusubukan ni Master Dali na magpahanga sa iba, mahilig lang siyang maglaro, parang mga hayop, at mahilig tumulong sa mga tao. Ganon ka-simple ang lahat. Para kay Young Master Dali, hindi na niya kailangang gumawa ng napakaraming mga bagay na walang kwenta upang maakit ang atensyon. Ang numero 1 tao sa kaharian ng langit ay nakatayo na sa kanyang likuran at nagpahayag ng kanyang buong suporta para sa kanya, kaya, ano ang dapat na kainahinala? Kumbinsido talaga ako. Matapos basahin ang buong kwento, huminga ng malalim si Lan Jinglong, sumandal sa upuan, ngumiti at umiling, mula ngayon, magiging tapat akong tagahanga ni Master Dali. Sino ang maglakas loob na magsabi na hindi siya magaling, tiyak na ako ang unang tatutol. Jinglong, anong iniisip mo? Inilibot ni Ban Hua Jirauxuan ang kanyang mga mata kay Lan Jinglong. Ang cuteness ng batang babae sa pagitan ng kanyang mga kilay ay nagpapatibok ng puso ng mga tao. Nang marinig ang sigaw ng class beauty, napalingon din ang buong klase kay Lan Jinglong. Ang nangungunang estudyante sa paaralan ay hindi kailanman naging interesado kay Hong Dali. Lahat ng naruroon ay labis na interesado sa kung ano ang sasabihin ni Lan Jinglong sa pagkakataong ito. Wala lang, sa wakas ay ibinigay ni Lan Jinglong ang kanyang pagpupursige sa harap ng buong klase. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay napuno ng isang maaraw na ngiti, mula ngayon, ako ay magiging isang tapat na tagahanga ng Young Master.
Pagsapit ng alas 8 ng gabi, hindi mabilang na mga mensahe ng palakpakan mula kay Hongdali ang lumabas sa internet, at hindi mabilang na mga tao ang umaasa na maproseso ko ng maayos ang video na ito at nagsasabing kung gagawing pelikula ang video na ito, tiyak na susuportahan ko ito. Zinhai Weibo. Blog friend isa, kung gagawing pelikula ang video na ito, siguradong susuportahan ko ito. Hindi ko napanood ang The Heaven and the Dragon Slaying the River, na kinunan dati ng Young Master dahil nasa business trip ako. Maya-maya, wala akong choice kundi panoorin. Pirated version lang ang mapapanood ko. I have to say that this is a Young Master, I will always to the ticket. Blogger 2, ang ganda talaga ng video na ito. Lahat sila ay mga pornographic na palabas. Kahit na ang pinakamahuhusay na aktor ay hindi makakagawa ng mga ganitong makatutuhanang epekto. Young Master, mahal kita. Ikaw ang pinakamalaking bituin sa isip ko, tiyak na numero 1. Boyo 3. Blogger 4. Sa Turkey app, ang mga pagbati sa pagitan ng mga kamag-anak at kaibigan ay tungkol sa pribadong panayam ni Dali sa Weibo. Hoy, nakita mo na ba ang pinakabagong video ni Master Dali? Parang pelikula, nakakatuwa tera na. Pinanood ko ito mula umpisa hanggang wakas. Nakakapanabag. Ang galing ni Master Dali. Damn it, napakaraming makulimlim na kwento sa isang maliit na nayon. Salamat lahat kay Master Dali. Napakagaling din ng first person namin. Muntik na akong umiyak nang humingi ako ng tawad sa mga tao sa publiko. Hindi. Kabanata 576, Honorary Minister of the Ministry of Supervision of the Kingdom of Heaven. Sa loob ng ilang panahon, maraming tagasunod sa internet, at pinag-uusapan ng lahat ang epikong real-life na video na ito. Sa loob lamang ng 2 oras, ganap na sinakop ng mga keyword tulad ng Young Master Hongdali, Heian Village, Charity, 11th World Society, at First Person, ang lahat ng sulok ng internet. Hindi ko akalain na ang mga taong nakikibahagi sa kawanggawa ay maglalathala ng maling balita, at hindi ko akalain na ang isang maliit na nayon ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking makulimlim na kwento. Talagang nakakadismaya ang nangyari sa ika-11 kabanata sa pagkakataong ito. Aba, nakakadismaya talaga ang leadership team ng bayan ng Heian. Sa kabilang banda, ang Young Master na si Hongdali ay puno ng sinseridad. Sa katunayan, walang sinumang umasa ng maaga na ang Young Master ng Hecharan ay gagana, ngunit ang Young Master ng Hecharan. Isang malaking lihim ang akala ng lahat na ang 11 Characters Club ay magiging mahusay sa pagkakataong ito, ngunit ang 11Z Club ay talagang nagsinungaling tungkol sa presyo ng mga supply. Zinhai Weibo, opisyal na pangkat ng komento. Maaari lang kaming magpahayag ng panghihinayang sa ginawa ng 11th chapter. Nagpapahayag kami ng 120% na suporta para sa nakakagulat na paglalakbay ng Young Master na si Hongdali. Sa kasalukuyan, ang aming kumpanya ay gumawa ng pansamantalang desisyon sa Dali Jiayan Charitable Foundation mag-donate ng 5 milyong yuan upang suportahan ang gawaing kawanggawa ni Young Master Hongdali. Ito ang unang pagkakataon na nakakita kami ng gayong taos-pusong charity worker sa lahat ng dako. Si Zidali ay makakalakad ng mas masigla sa hinaharap. Tagay. Yi 165 na mga headline. Ang asosasyon ng 11 character ay mayabang, at si Young Master Dali ay mabait. Tinatakpan ng munting punong nayon ang langit gamit ang kanyang mga kamay, at ang kalangitan ay malawak at kalat-kalat. Bigyang pansin natin ang Young Master. Bigyang pansin ang puso ng mga tao at bigyang pansin ang pag-ibig sa kapwa. Tama ang sinabi ng Young Master, madali ang pag-ibig sa kapwa, at reputasyon ito ay dapat gawin na madali ang 11, ngunit ito ay ginawa ng 11th ng lahat. Sa amin muli, at ang maliit na nayon ay nagtatago mula sa langit. Lingguhang balita sa Tianjin. Sa sandaling na ilabas ang ilang mga balita tulad nito, naging viral ang buong internet. Ganap na pinirito. Hindi mabilang na mga tao ang nag-uusap kung ano ang nangyari sa Heian Village sa pagkakataong ito. Tinatalakay ang katotohanang nagsinungaling ang 11 Characters Club tungkol sa mga presyo. Ang 11 Character Club ay talagang nawala ang reputasyon nito, at ito ay naging medyo sikat. Tinatayang hindi pa ito naging ganito kasikat mula nang itatag ang 11 Character Club. Maraming kaugnay na paksa sa Weibo. Kapag nakikipag-chat sa isang grupo ng mga pabo, palagi silang nagtatanong, natapakan mo na ba ngayon? Pagkatapos ang taong tatanungin ay magpapadala ng isang ngiting-ngiti, tap on mo. Dapat mong tap on. At magkakaroon. Maging maraming sumpa. Sa huli, ang ika-11 kabanata ay maaari lamang bawiin ang ulo nito ng buo, tulad ng isang ostrich na nakabaon sa buhangin, na hindi nangangahas na gumawa ng anumang tugon. Kasunod nito. Ang mga bagong balita ay lumitaw sa internet. Ang bansa ay nagsimulang mahigpit na mag-imbestiga sa maling pag-uulat ng mga presyo, at ang 11 Character Association ay nagkawatak-watik. Pagsapit ng alas 9 ng gabi, ang video na, Dali's Private Interview on Weibo, na nilalaro sa Call Video ay na-play ng higit sa 50 milyong beses. Sunod-sunod na ni-repost ang kwento ni Hongdali. Anumang mensahe na may kaugnayan sa Hongdali sa Weibo ay makakatanggap ng maraming netizens ang sumugod para ipasa ito.
Ang mga salita ni Hong Dali, ang pag-ibig sa kapwa ay madali, ngunit ang salita sa bibig ay hindi madali, gawin ito at pahalagahan ito. Kasama ito sa mga klasikong sipi ni Hong Dali. Di nagtagal, hindi mabilang na mga pagkakaiba-iba ng pangungusap na ito ang lumitaw sa internet. Madaling gumastos ng pera, ngunit madaling kumita ng pera. Ang pera ay hindi madali, ngunit madaling kumita ng pera. Madaling dumalo sa mga klase, ngunit hindi madaling makinig sa kanila. Madaling matulog, ngunit hindi madaling magising. Madaling magbuntis, ngunit hindi madaling manganak. Mahalin mo. Ngayon ang 11 Character Society ay naging ganap na mabaho, at nagkaroon muli ng pag-agos ng mga taong nag-donate sa Dali Jiayan Charitable Foundation. Ginamit ni Hong Dali ang kanyang mga praktikal na aksyon para ipaliwanag ang isang bagay sa lahat siya ang kawanggawa na ito ay tunay na kawanggawa. At ang ginawa niya ay ginawa rin ng mga totoong tao. Sa bandang 10:00 ng gabing iyon, ang kabuuang halaga ng mga donasyon mula sa Dali Jiayan Charitable Foundation ay lumampas sa 18.3 bilyong yuan, at mabilis pa rin itong lumalaki. Ang mga bayad na bayani at ang pinakabagong mga skin ng bayani na ibinebenta ng Dreamblade Tower League ay masasabing available sa halos lahat. Bagamat hindi ito binibilang, ang katanyagan ng mga bayad na user ay ang pinakamataas sa lahat ng laro. Ang pinakakaraniwang bagay na sinasabi ng mga manlalaro sa Dreamblade Tower League ngayon ay, ipinagmamalaki kong may balat ako, at ipinagmamalaki kong suportahan ang Young Master. Sa alas 9:20 ng gabing iyon, ang misteryosong lalaki, ang unang tao sa kaharian ng langit, ay nagsagawa ng press conference meeting. Sa pulong, siya ay time na dumating sa kadiliman ng Heian Village, isang maliit na nayon. Ang lahat ng mga tao sa silid ay nakaupo ng patayo, hindi nangangahas na magsalita ng malakas. Ang misteryosong tao ay ang unang tao sa kaharian ng langit. Sa pulong, inihayag niya ang lahat ng resulta ng investigasyon ni Wang Ziggy, ang dating pinuno ng Heian Village, at lahat ng may kaugnayan sa kanya. Si Wang Ziggy ay pinuno lamang ng isang maliit na maralitang nayon. Sa panahon ng investigasyon, natuklasan namin na nilustay niya ang 840,000 yuan sa mga pampublikong pondo, iligal na inokupahan ang 56 na ektarya ng lupa, at may 440,000 yuan sa utang sa ibang bansa. Siya ay nasa Heian, ang bayan ay pinanatili ang aking 6 na asawang babae sa isang seryosong asawa, sabi ng bayan, ang mga pinuno ng bayan ay may mga relasyon sa kanya nangyari. Ilang tao ang nabubuhay sa matinding kagipitan. Natahimik ang buong audience. Ang Heian Village, isang maliit na nayon na may 5 hanggang 600 tao lamang, ay talagang nakatuklas ng napakalaking kadiliman. Paano ang buong bansa? Ilan pa kaya? Sa pagkakataong ito, upang suportahan ang Hong Dali, isang kabuuang mahigit 6,000 sundalo, armadong pulis, pamamahala sa lungsod, at iba pa. Ang ipinadala. Ang misteryosong lalaki ay tumingin sa buong audience, ang kanyang mga mata ay kalmado, at sinabi, kung ito ay naaayon sa nakaraan, sino ang maglalakas loob na pakilusan ang napakaraming bilang ng mga tao ng pribado? Ang puwersang panseguridad ay dapat maparusahan ng husto. Ngunit sa pagkakataong ito, naniniwala akong lahat ay nakakita ng live na video. Sa palagay ko ay napakakaunti pa rin ang mga tao. Ito ay hindi isang bagay ng mukha. Dahil sa kapangyarihan, ito ay katumbas ng halaga. Sulit na talagang daliseyan ang opisyal ng ating bansa. Sinabi ito ng misteryosong lalaki at sa wakas ay gumawa ng ganoong konklusyon na nagpasaya sa lahat ng tao sa bansa. Ang makulimlim na opisyal ay gumawa ng isang nakakatakot na desisyon. Kaya, napagpasyahan kong italaga si Hong Dali, ang Honorary Minister ng Supervision Department of the Kingdom of Heaven. Siya ay may kapangyarihang pansamantalang pakilusan ang mga tropa ng lahat ng militar at garrison area sa bansa. Sa puntong ito, huminga ng malalim ang misteryosong lalaki at dahan-daang sinabi, pwede ka munang pumatay at sabihin sa ibang pagkakataon. Pagkatapos magsalita ng misteryosong lalaki, nagpalakpakan ang mga manunood. Pagdating sa huling buod, bahagyang ngumiti ang misteryosong lalaki, at pagkatapos ay mahinang sinabi, madaling pamahalaan ng isang bansa, ngunit mahirap makuha ang puso ng mga tao. Gawin ito at pahalagahan ito. Sa pagkakataong ito natapos ang press conference, lahat ng provincial, municipal and local agencies and departments lahat isang emergency meeting ang ginanap. Lahat ng may kinalaman sa pagpupulong ay tungkol sa kung paano haharapin si Hong Dali. Halos lahat ng emergency meeting ay may ganitong eksena. Naniniwala ako na alam na ng lahat ang pinakabagong balita mula sa itaas tungkol kay Hong Dali na hinirang na Honorary Minister ng Supervision Department ng Kingdom of Heaven. Isang leader na nakaupo sa rostrum ang tumingin sa kanyang mga kamay ang material sa, ang kasalukuyang kakayahan ni Hong Dali ay kontrolin ang mga hayop, at siya ay hindi masusugatan. Isang shotgun ang tumama sa kanyang katawan nang hindi man lang nagisgasan ang kanyang mamantika na balat. Wala na tayong paraan para malaman kung paano ito nangyari. Ang kailangan nating malaman ngayon ay, gusto ko lang na ang lahat ay maging mas tapat mula ngayon. Mangyaring pigilan ang iyong sarili mula sa anumang bagay sa nakaraan at mahirap na mangyari. Kailan? Sinabi ito ng isang pinuno, tumingin siya sa paligid sa takot, at pagkatapos ay nakita niya ang isang maliit na maya sa alambre sa labas ng bintana, at bigla siyang bumuhos sa malamig na pawis. Napalunok siya ng mariin at sinabing, dito ko muna ilalagay.
Huwag mong sabihing mag-iimbestiga si Young Master Dali sa hinaharap. Mag-iimbestiga rin ako ng mabuti, huwag mong hayaang malaman ko kung ano ang nangyari sa iyo. Kung hindi, hinding-hindi ako magiging walang awa, huwag mo akong sisihin kung hindi ako nagising. Talagang hindi ito biro, kayang kontrolin ni Hong Dali ang mga hayop, at ang taong ito ay lumilipad sa isang fighter jet. Lumilipad at naglalaro ang mundo, alam ng Diyos kung aling hayop ang kanyang mga mata. Kung makahuli ka ng isa o dalawa, mahuhuli mo ba ang lahat ng hayop sa mundo? Ang pagkontrol sa mga hayop at pagiging hindi masusugatan ay maaaring matakot sa mga tao hanggang sa mamatay. Ang magagawa lang ngayon ay mahigpit na imbestigahan ang opisyal, mula ibaba hanggang itaas, dapat lahat ay tapat. May mga maliliit na pakulo noon. Nagtaas ako ng maliit sa labas, at kadalasan ay gusto niya ang pagsusugal at pagnanasa. Malakas na sinabi ng isang elder, huwag mong isipin na wala akong alam. Huli pa para magtapat ngayon, kung hindi, kapag nalaman ko ito ay kakilakilabot. Ito ay hindi isang simpleng parusa. Alam din ng lahat ng nasa ibaba na sa pagkakataong ito ay seryoso na siya. Kung tutusin, masasabing nasa kahit saan ang Hong Dali. Ito ay masyadong nakakatakot. Alam ng Diyos kung ano ang nasa paligid niya ay may anino ng Hong Dali. Itong aking munting puso, itong pumipintig na bagay. Sa lahat ng malaki, katamtaman at maliliit na lungsod sa buong bansa, halos lahat ng mga opisyal ay abala sa pagharap sa mga usaping ito, at ang 11th Cross Society ay nagpasimula na rin ng isang masusing inspection. Masasabing napaka-tense ng sitwasyon na kahit sinong concerned person ay matatakot na agad sa kaunting effort lang. Ito ay tiyak na hindi isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta sa isang ngiti. At malinaw naman, ang epekto ng oras na ito ay higit pa sa mga opisyal at si Shizi ay hindi pinalad. Malas din ang Fengtian Automobile Company. Kailangan kong sabihin na kapag ang mga pinuno ng bayan ng Heian ay pumunta sa Heian Village, mabuti kung isa o dalawang Fengtian na sasakyan lamang ang ginawa ni Yishui. Ang susi ay ang kanyang kumpletong ito ay pareho, na isang malaking problema. Di nagtagal, may nagsimulang magbasag ng balita sa internet, ngunit walang direktang ebidensya na magpapatunay na mayroong isang bagay na malansa dito. Sa madaling salita, nag-iwan ng mensahe ang ilang kaibigan na nagsasabing nakakita sila ng isang pinuno mula sa bayan ng Guohien. Nakipag-ugnayan ako sa isang tindero ng Fengtian Auto, at hindi sinasadyang nakilala ako. Pagkatapos ang ilang mga tao ay nagsimulang magsagawa ng paghahanap ng laman ng tao upang malaman kung ano ang ginawa ng mga pinuno ng bayan ng Heian. Pagkatapos nito, sinunod ko ang mga pahiwatig, at maya-maya ay may iba na. Nagbalita ang mga kaibigan na maraming iba pang mga bus ng lungsod ang halos lahat ay mga itim na Fengtian sedan. Kabanata 577, ang malaswang Fengtian Motors. Di nagtagal, ang mga may katuturang opisyal mula sa lahat ng mga lungsod na bumili ng mga Fengtian na kotse sa maraming dami ay inaresto at nagsagawa ng mga sorpresang inspection. Pagkatapos ng naturang pagsisiyasat, natuklasan ang problema sinuhulan ng Fengtian Company ang mga tauhan mula sa mga kaugnay na departamento ng malalaking halaga para hilingin sa lahat ng pampublikong sasakyan na gumamit ng mga Fengtian na sasakyan. Mga kotse, at ang presyo ng pagbili ay halos 30% na mas mataas kaysa sa normal na presyo ng pagbebenta. Ang lahat ng ito ay mga high-end na configuration, at ang mga nauugnay na tauhan ay makakatanggap ng mga kickback. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, napukaw nito ang pugad ng trompeta. Mayroong mga tao sa lahat ng dako sa internet na pumupuna kay Fengtian. Sa post ng kumpanya, isang kaibigan ang unang nag-iwan ng mensahe. Pumunta ako dito at nagplanong bumili ng kotse, at nakatingin ako sa isang Fengtian na kotse. Ngunit pagkatapos kong makita ang mga mensaheng ito ngayon, nagpa siya akong magpalit ng walang sinasabi. Hindi ko maitatapon ang pera ko sa tubig sa mga taong ito. White-eyed wolf, dinadaya lang nito ang ating kaharian ng pera. Nabalitaan ko na si Young Master Dali ay parang may share sa Tianjin Automobile Company, at determinado siyang bumili ng Skyhawk na kotse. Mas gugustuhin ko pang maghintay ng ilang araw. Sa sandaling may post ang post na ito, nakatanggap ito ng hindi mabilang na mga tugon mula sa mga netizens. Lahat ng mga kaibigan ay sumagot sa ibaba. Kuya, gusto kong sumama ka sa akin. Mahigpit kong sinusuportahan si Mr. Dali. Ang sabi ng Tianjin Automobile Company ay nagdidisenyo ito ng bagong modelo. Nakita ko ang concept car, sobrang ganda. Oo, naaalala mo pa ba na may video tungkol sa kung paano ka makakasundo ng mga babae nang hindi nagsasalita kapag nagmamaneho ka ng marangyang kotse? Ang kotse na iyon ay isang kotse na espesyal na na-customize ng Tianjin Automobile Company para kay Master Dali, at ang modelo nito ay tinatawag na Gulancio. Sa palagay ko hindi natin ito kayang bayaran. Maaari nating isaalang-alang ang pagbili ng mas mura. Pinakabagong balita. Narinig ko na ang Tianjin Automobile Company ay gumagawa ng isang sibilyan na trial na sasakyan. Ang partikular na data ay confidential, ngunit ang pangalan ng modelo ay wala. Ang 30,000 speed na modelo ay tinatawag na E0. Ang 40,000 speed na modelo ay tinatawag na Sebastian, at ang 60,000 speed na modelo ay tinatawag na Hy-Vee.
Ito ay talagang unang end na dinisenyo ni Mr. Glazy na tunog. Oo, sinasabi na may isa pang modelo. Ang pinakabago at pinakaastig na dark gray na supercar ay tinatawag na Dark Angel Astinagan. Ito ay sobrang ganda at nasa parehong antas ng Grand Shoe Balshan. Damn it, naglalaway na. Nagkomento ang mga kaibigan sa internet. Tinalakay sa itaas. At sa pagkakataong ito, hindi ganoon kadali ang mga bagay para sa Fengtian Company. Okay, ito ang Fengtian Company. Ano? Ayaw ko ng kotseng in order ko at gusto ko ng refund. Ito. I'm sorry. Hindi ako makapagdesisyon sa bagay na ito. Bakit ayaw mo? Okay. Ito ang Fengtian Company, ayaw mo ba ng kotse? Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga tawag ang dumating na humihiling na ibalik ang sasakyan. Ang salesperson sa Fengtian Motor Company ay sobrang abala. At hindi lang iyon. Tumanggi rin ang mga taong dating balak bumili ng kotse na makipag-ugnayan muli sa Toyota Motor Company. Lahat sila ay nagsabi na ang domestic na gawa na Tianying na kotse ay mas sulit na abangan dahil si Young Master Dali ay may stake dito. Mr. Wang, okay, ito ang Fengtian Auto 4S Store, beep. Mr. Chen, okay, ito ang Fengtian Auto 4S Store. Fengtian Auto. Paumanhin, nagbago ang isip ko. Sa tingin ko mas mabuting suportahan ang domestic production. Upang sabihin na ang ilan ay masaya at ang ilan ay malungkot, ang mga tindero sa Fengtian Automobile Company ay abala, at ang mga pangunahing tindahan ng Tianying Automobile Company ay abala rin. Ang mga customer ng Fengtian Motors ay abala sa pagkansela ng kanilang mga subscription, habang sa Tianying Motors, ang mga salesman ay abala sa pagpapakilala ng mga pinakabagong modelo ng kumpanya sa mga customer na pumupunta para makita ang mga kotse. Tindero, hello, sir, ito ang pinakabagong abot kayang modelong E0 na idinisenyo ng aming kumpanya. Ang hubad na presyo ng kotse na ito ay 32,500 yuan. Gayunpaman, ikinalulungkot ko na ang disenyo ng kasalukuyang modelo ay pansamantalang confidential, at ang data ng engine ay hindi maaaring. Customer, nagawa ito ni Master Dali. Hindi ako nag-aalala tungkol dito. Ipakita mo muna sa akin ang pangunahing configuration. Sa tingin ko ito ay dapat na mabuti. Tindero, oo, minsan ay may ilang mungkahi si Mr. Dali tungkol sa mga sasakyan ng aming kumpanya, na ang mga ito ay dapat na maganda at mura. Dapat itong sapat na malaki, at dapat itong praktikal. Sa pag-iisip ng apat na bagay na ito, sa palagay ko ang bagong kotse na inilunsad ng aming kumpanya ay tiyak na matutugunan ang panlasa ng customer. Customer, well, mukhang maganda sa ngayon, pero hindi ko alam ang tungkol sa makina. Sana maganda ito. Kung may sapat kang motivation, bilhin mo na lang ito. Salesperson. Okay sir, pwede mo munang iwan ang phone number mo. Naniniwala ako na hindi magtatagal para makita ang aktwal na sasakyan. Oo, okay. Pagkatapos iwan ang tawag sa telepono, inaasahan ng customer na nagtanong, nga pala, narinig ko na ang kotse ni Master Dali, ang Gulanxiu, ay sobrang ganda. Pwede mo ba kaming tingnan? Tindero, talagang totoo ito. Paumanhin, dahil ito ay isang espesyal na kotse para kay Master Dali, kaya mayroon kaming isang limitadong bilang ng mga sasakyan sa pag-aayos ng gulan. Pagkasabi pa lang ng tindero nito, may lumapit na isang mayaman na bata at nagsabi, gulan. Ay, for sale pa ba yan? Kung hindi, ayos lang si Balsayon. Gusto kong bumili ng isa. Maaari mo bang tulungan ako? Sobrang hinahangaan ko talaga si Master Dali. Bibilhin ko ito sa anumang presyo. Ito. I'm really sorry. Sa kasalukuyan, ang dalawang kotseng ito ay exclusive para sa mga young masters. Hindi ko magawa ang desisyon. Gayunpaman, ang aming kumpanya ay gumagawa ng pinakabagong super sports car. Ang pangalan ay ang Dark Angel Astinagan. Napakaganda din ito. Ito ay espesyal na idinisenyo para sa mga high-end na produkto. Ng user. Pagkarinig nito, biglang nagliwanag ang mata ng mayaman, damn, this name is awesome. May picture ka ba? Ito. Ang tindero ay wala ring magawa, sa ngayon. Nasa proseso tayo ng pagbuo ng panghuling makina. Mukhang gustong maghintay ni Master Dali. Sinabi ng mayaman na bata, kailangan pa nating maghintay. Talagang napakahirap maghintay, kaya nagpa siya ang mayaman na bata una sa lahat. Sinabi niya, kung gayon, bigyan mo muna ako ng random. Kailangan kong makipagsabayan sa takbo ni Master Dali, ano pa ang hinahanap mo? Maghahanap na lang ako ng katulad at itataboy ko muna. Hindi mabilang na mga tao dito ang nagsasabi na nagsasaliksik ako kung bibili ako ng kotse o hindi, at pagkatapos ay may isang tao sa internet ang nagbigay ng mungkahing ito. Oy, mga kapatid, bumili ako ng Fengtian sedan dati, pero ngayon napanood ko ang video ni Master Dali. Sa tingin ko nakakahiya ay drive itong kotse, pero gusto kong itapon. Tutal, ayaw kong humiwalay sa 10,000 dolyar. May magagawa ka ba? Ito rin ay isang tunay na problema para sa mga bumili ng Fengtian na mga kotse. Anong gagawin? Itapon mo, hindi mo kayang tiisin, huwag mong itapon, hindi ka masaya. Kaya may nagbigay sa kanya ng payo sa ibaba, brother, sabihin ko sa iyo, may paraan. Hindi ba't si Master Dali ay aliberg?
Hindi natin kayang i-drive ang kotseng ito ng napakahusay. Siguro kung handa si Master Dali na i-recycle ito. Kung handa siyang i-recycle ito, kung gayon maginhawa ito. Maaari nating i-recycle ito at pagkatapos ay ipagpalit ito sa isang Skyhawk na kotse. Hindi ito itinuturing na pag-aaksaya ng pera sa labas at ang mga tao sa ibaba ay biglang sumigaw, kapatid, napakatalino mo. Ito ay isang magandang ideya. Aabutin tayo ng 10,000 dolyar. Hindi ito maliit na halaga. Siguradong maliit na halaga ito para kay Master Dali. Bakit hindi tayo dumiretso sa Weibo at tanungin si Master Dali kung papayag siya? Kung papayag siya, mas madali, di ba? Napakagandang ideya. Tanong lang. Sa National Security Agency of Heaven. Hindi ko inaasahan iyon. Nakaupo sa sofa ang hepe at ang misteryosong lalaki. Napangiti ang misteryosong lalaki at umiling, sino ang mag-aakala na si Dali, isang batang nagpanggap na pulubi sandali, ay magdudulot ng ganoong kalaking kaguluhan. Kasama rin si Feng Tian. Haha, boss, sabi ng hepe sabay kindat, ang aming malaking plano ay naging epektibo ng napakabilis. Napakalakas ng opens iba sa opinyon ng publiko. Nabalitaan ko na ang Feng Tian Motors ay gulat na gulat nang lumabas ang pangyayaring ito. Bumagsak ang mga benta, at kasalukuyang bumaba ng hindi bababa sa 40%. Kakaiba talaga si Dali, ang alibughang ito, nakangiting sagot ng misteryosong lalaki, sa pagkakataong ito ay may paggastos siya, Feng Tian Motors. Little. Kinaumagahan, Heian Village, sa bundok sa labas ng village. Pinangunahan ni Hong Dali ang isang malaking grupo ng mga ligaw na bata mula sa nayon upang tumakbo sa buong kabundukan at kapatagan. This time, talagang nag-enjoy sila. Ito ay isang sabog. Young Master, habang siya ay naglalaro, lumapit si Ling Xiaoyi dala ang kanyang mobile phone, maraming kaibigan sa internet ang gustong bumili ng mga kotse ng Tianying, ngunit ang mga Feng Tian na kotse ay hindi na mabenta ngayon. Umaasa sila na maaaring i-recycle ni Young Master ang Feng Tian kaya maaari akong lumipat sa Tianying Auto para suportahan ang domestic production, ito. Peke ba talaga? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, ito ba ay isang magandang pagkakataon upang mawalan ng pera? Hindi ko alam kung paano gugulin ang aking pera ngayon. Pwede bang wag akong mag-alala? Ang pinakabagong teknolohikal na pagguhit, isang maliit na high-energy electronic collider, ay nangangailangan ng higit sa 200 attribute point upang ma-redeem. Maaaring may iba pang magagandang bagay na hindi ko pa natutuklasan. Pero ang problema, sa totoo lang, hindi niya alam kung saan niya gagastusin ang anumang pera na gusto niyang gastusin ngayon. Sa pagkakataong ito ay mahusay, ipagpalit ang luma para sa bago, ito ang pinakamahusay na paraan upang gumastos ng pera. Ipagpalit ang luma sa bago. Saglit na nag-isip si Tang Moxon, magkano ang magagastos para i-recycle ito. Ang susi ay pagkatapos ng pag-recycle, wala na tayong gamit para sa mga wind turbine na iyon. Siguro walang silbi, sabi ni Hong Dali hinawakan ang kanyang baba, pinag-isipan ito ng lalaki at tiyak na tumango, ayoko munang isipin iyon ngayon. Sayang at hindi ako gumamit ng ganoong magandang pagkakataon. Xiaoyi, pakisabi sa akin, ang mga lumang Feng Tian na kotse ay near-recycle ayon sa taon, na halos kapareho ng pagbebenta ng mga ito ng segunda mano. Kung sino man ang magbebenta nito, ibebenta lang. Ito, hindi nang ahas si Ling Xiaoyi na magsabi ng oo sa pagkakataong ito ang Changguo ay kasalukuyang mayroong maraming Feng Tian na sasakyan, kahit na sa presyo ng pag-recycle. Nagdaragdag iyon ng isang napakakatakot na numero, at alam pa rin ito ni Ling Xiaoyi. Kaya't mabilis niyang pinayuhan si Hong Dali, Young Master, marami talagang wind turbine sa bansa. Kung lahat sila ay near-recycle, aabutin ito ng hindi bababa sa daan-daang bilyon. Oh, the more, sabi ni Hong Dali pero wala siyang pakialam, anyway, this thing can't recycle all at once. It must be a long-term project. Don't be afraid, hey, it's good to be able to spend money. Tapos, okay. Nag-isip sandali si Ling Xiaoyi, totoo yun. Kung gusto mong i-recycle ang bagay na ito, hindi mo ito maaaring i-recycle sa isang araw. Tiyak na magtatagal ito ng mahabang panahon. Sa mga pamamaraan ng Young Master, tinatayang hindi talaga mahirap makuha ang pera ang pinakamahalaga ay kung wala ka talagang pera, huwag mo na lang tanggapin. Kabanata 578 may mali sa holographic helmet. Pagkatapos ayusin ang bagay na ito, maganda pa rin ang mood ni Hong Dali, nako, isang alibughang ideya ang nahulog mula sa langit. Napakaraming wind turbine, kailangan kong tiyak na maghanap ng paraan para mailabas ang mga ito. Bueno, ipadala muna si Zinlan Siyang para tawagan ang mga estudyanteng iyon. Napangiti si Hong Dali at nagpatuloy sa pag-aayos, kung ang anumang kumpanya ng pelikula ay kailangang pasabugan ng isang kotse o isang bagay kapag gumagawa ng isang pelikula, gamitin ang Feng Tian na kotse na ito para pasabugan ang anumang gusto mo. Kahit na ano, ito ay isang banggaan. Bueno, sa pagkakataong ito ay hindi ko na kailangang mag-alala na wala akong lugar para ilagay ang mga sasakyang ito. Okay. Huminga ng malalim si Ling Xiaoyi. Ngayong sinabi na ni Master Dali, isagawa natin ito. Bilang resulta, pagkaalis ni Ling Xiaoyi, biglang nagring ang telepono.
Kinuha ito ni Hong Dali at tiningnan, at biglang nagtanong na nalilito, ha? Si Miko talaga ang tumatawag. Anong nangyayari? Upang sabihin na si Miko ay karaniwang nakikibahagi sa pagsasaliksik, ang bilang ng beses na tinawag niya si Hong Dali ay mabibilang sa isang banda. Sumisikat ba ang araw sa kanluran ngayon? Mabilis na nakonekta ang koneksyon, at nakangiting nagtanong si Hong Dali, miscellaneous, ano ang problema? Mayroon bang bagong pag-unlad sa pananaliksik? Well, ang boses ni Miko ay kalmado gaya ng dati, ngunit ang kanyang tono ay medyo iba. Nag-aalala, nasaan ka? Ako na ngayon. Tumingin si Hong Dali sa paligid, hindi ko alam kung saan partikular ang lugar na ito. Anyway, ito ay isang nayon na tinatawag na Heian. Hindi masama ang kapaligiran, ngunit mahirap ang transportasyon. Okay, magpapagawa ako ng ilang mga kalsada o kung ano. Napaka-interesante nitong mga makulit na bata dito. Tumatakbo sila kasama ko sa buong bundok at kapatagan. Nakasakay kami ngayon sa mga bear. Well, huminto si Lin Chuyin, ang holographic game helmet ay una nang nakumpleto. Ngunit noong nag-eeksperimento ako, parang may mali sa naisip namin. Kailan ka babalik? Ang holographic gaming helmet ay iba sa naisip natin. Ano ang nangyayari dito? Kapag iniisip ang holographic gaming helmet na ito, hindi namin maiwasang mag-isip ng ideya na hindi sinasadyang naisip ni Hong Dali noon. Dati, nakakuha si Hong Dali ng neural connection technology mula sa system, kaya naisip ni Hong Dali na gamitin ang neural connection technology na ito para gumawa ng holographic simulation helmet kapag siya ay naiinip. Sa madaling salita, ginagamit nito ang neural connection system para direktang i-connecta ang utak ng mga tao. Kumonekta sa network na iyong na-set up para hilingin mo sa mga tao na maglaro habang natutulog. Ito ang eksaktong uri ng holographic helmet na binanggit sa maraming mga nobela ng laro. Pero ngayon sinabi na talaga ni Lin Chuyin na may mali sa bagay na ito. Hindi ito ang naisip natin. Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, ano ang nangyayari? Well, sagot ni Lin Chuyin, sa madaling salita, ang pinagmumula ng signal na konektado sa holographic helmet na ito ay medyo iba sa itinakda namin. Pagkakaiba, hindi pa natutukoy ang partikular na dahilan. May problema sa holographic helmet. Malaking bagay ito ang susi ay napaka-curious ni Hong Dali sa kung ano ang mali, ayan. Tapos hintayin mo ako, babalik ako sa kanila, haha. Huwag kang mag-alala, tapusin mo lang ang research. Ibaba ang telepono. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga braso at sumigaw, mga bata, lahat, magtipon-tipon. May bago sa aking base area, kaya babalik ako at tingnan. Kuya Dali, handa ka na bang umalis? Nag-aatubili, kung gayon kailan ka pupunta at maglaro. Kapag may oras ka. Ipinakita ni Hong Dali ang kanyang mga ngipin at ngumiti, madalas akong pumunta rito sa hinaharap. 5-star Feitian Hotel, Joseon City, Nanhei Province. Tumayo si Lucifer sa harap ng bintana, hinawakan ang kanyang baba at nag-iisip, kakaiba. Nagpadala ako ng kaunting mensahe noon, ngunit bakit hindi ito naging epektibo sa pagkakataong ito? Pagkatapos ng mahabang pagsusuri, walang bagyong nangyayari saan man sa mundo. Mayroon bang mali sa paraan ng pagpapadala ko ng mensahe? Nagpadala na siya ng mensahe noon, at ito ang pinakamakapangyarihang uri ng mensahe ng natural na kalamidad. Ang ganitong uri ng sumpa ay may pinakamalaking kapangyarihan, ngunit sa pagkakataong ito ay walang tugon. Napaka-abnormal nito. Well, mukhang kailangan kong subukan ng isa pang wibo. Nag-isip sandali si Lucifer, pagkatapos ay kinuha ang telepono at nagsimulang mag-post ng pinakabagong wibo, ang mga taong gusto ko ay mabubuhay ng mahabang buhay. Ang mga taong hindi ko gusto, palaging may kasawian, halimbawa, isang nakakatawang alibughang anak. Matapos ipadala ang kakarampot na halaga, tumanggo si Lucifer na may kasiyahan, ayon sa karaniwang swerte ni Hong Dali sa pag-iwas sa mga sakuna, wala akong pakialam sa kakarampot na halagang ito. Napaka-optimistic ko pa rin, hehe, hindi ko lang alam kung sino ang magiging malas sa pagkakataong ito. Habang iniisip niya ito, biglang tumunog ang telepono, at mabilis na sinagot ni Lucifer, Young Master Dali, hinahanap mo ba ako? Handa nang bumalik sa carrier ng sasakyang panghimpapawid, hologram. Ang helmet sa paglalaro ay nakumpleto sa simula, ngunit tila may mali. Sinabi ni Hong Dali, dapat kang bumalik kaagad. Sa tingin ko napakahusay mong maglaro sa computer. Tulungan ang aming Miko sa mga kritikal na oras at panoorin siya araw-araw. Nakakapagod ang research. Ito. Maingat na sinabi ni Lucifer, maaari din akong gumawa ng ilang simpleng pag-hack. Anyway, you are better than me, walang pakialam si Hong Dali, anyway, I don't care. Ang tanging makakatulong sa Miko ko ay ikaw, ang lalaking samando sa mga babae, bilasan mo at itigil mo ang mga mantsa ng tinta, kung hindi, hindi kita hihilingin na sumakay ng pating. O kokak, mabilis na sumang-ayon si Lucifer, mag-iimpake ako at maghahanda para bumalik sa pangunahing opisina, okay. Well, ang pagsakay sa isang pating ay mas mahalaga. Aba, bilasan mo, nag-impake na si Sister Nianwei at hinihintay ka na. Tianhai. Lungsod, Gate of Heaven, 99th Floor International Conference Center. Ang lahat ng mga miyembro ay naruroon na, at sila ay nag-uusap sa kanilang sarili.
Sa pagkakataong ito ang 11 character meeting ay ganap na hindi pinaganya ni Hong Dali. Ang taong ito ay talagang nakakatakot. Dalawang bagay lang, si Shizi ay ganap na mapapahiya. Ngayon siya ay Honorary Minister ng Supervision Department ng Kingdom of Heaven. Maaari niyang direktang pakilyusan ang mga sundalo ng mga pangunahing rehiyon ng militar ng Kingdom of Heaven upang patayin muna sila at pagkatapos ay iulat sila mamaya. Hindi naman masama. Sa loob lamang ng 2 araw, ang 11 Character Society ay ganap na nawala. Ito ay sadyang nakakatakot. Ang kanyang enerhiya ay napakahusay. Walang simpleng buhay sa pagitan ng dalawang ama at anak ng pamilya Hong. Nahulog si Chen Guangguang. Ang mga aktibidad ng kawanggawa ng Hong Dali ay nagpabagsak sa pinakamalaking 11 character association sa bansa. Sa Heian Village, narinig ko na daan-daang opisyal ang nasangkot, at nagpapatuloy pa rin sila. Kung susundin mo ang mga pahiwatig, ilalagay ng lahat sa panganib ang kanilang sarili. Si Hong Dali ay ang taong nakikipag-chat at tumatawa sa unang tao. Ngayon ay hinihintay namin si Hong Wigyo na bumalik sa Chamber of Commerce. Sa palagay ko, kung gusto niyang bumalik, ito ay tiyak na isang salita. Para sa kapakanan ni Hong Dali, sino ang nang-ahas na maging bulag? Tama, huwag mo nang pag-usapan ngayon, nandito na ang lahat. Maghintay tayo sandali, hilingin natin na bumalik si Hong Wigyo at magsaya sa lilam. Oo, gawin natin ito. Nang sabihin ito ng lahat, dahan-daang bumukas ang pinto ng International Conference Center. Pumasok si Wen Jinan kasama ang iba pang 4 na oligarko ng Kamara ng Komersyo, na sinundan ni Hong Wigyo na tumatakbo kasama ang kanyang aso, sumunod sina Liu Yawei at Mutai, sinundan ng mga katulong mula sa Kamara ng Komersyo, at isang malaking grupo ng mga tao ang dumating na nagyaya. Nang ang lahat ay nasa pwesto na, si Wen Jinan ay tumingin sa paligid, umubo, pagkatapos ay kinuha ang palo, at ibinagsak ang martilyo ng may ngiti, madaling gumastos ng pera, ngunit hindi madaling kumita ng pera, ngunit kumita at pahalagahan ito ang pagpupulong ay nagpapatuloy. Lahat ng nasa ibaba biglang nagtawanan ang lahat. Sa oras na ito, hinihintay ng lahat ang pagbabalik ni Hong Wigyo sa Chamber of Commerce. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang reputasyon ni Hong Dali, gusto niyang hilingin sa kanyang ama, si Hong Wigyo, na bumalik sa Chamber of Commerce. Ito ay talagang isang bagay ng mga salita. Oo nga, tumingin si Wen Jinan kay Hong Wigyo, at ang tono niya sa pagkakataong ito ay mas mabait kaysa dati. Wigyo, sapat na ngayon ang lakas ng pamilya mo para suportahan ka para makabalik sa Chamber of Commerce. Kung pag-uusapan, sa kasalukuyang reputasyon ng pamilya mo, hindi mahalaga kung babalik ka sa Chamber of Commerce o hindi, pero umaasa pa rin ako na makakabalik ka sa Chamber of Commerce. Ito ay maaaring ituring bilang isang formal na imbitasyon para kay Hong Wigyo na bumalik sa Chamber of Commerce. Ito ay isang espesyal na pag-aproba, na nangangahulugan na ang pagtatasa ay ganap na hindi kailangan. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalakas ang Kamara ng Komersyo, imposibleng makipagkompetensya sa numero 1 tao sa kaharian ng langit, kaya ngayon ang hakbang na ito ng pagtatasa ay maaaring alisin. Lahat ng nasa ibaba ay humimok, oo, Mr. Hong, ang nakaraang insidente kay Chen Guangchao ay tapos na, at ang Chamber of Commerce ay matatag na ngayon. Kung hindi ka babalik, hindi kami komportable pagkatapos ng lahat. Tama, ikaw Jia Dali ay napakalakas ngayon, kailangan mong bigyan kami ng pagkakataon na yakapin siya, tama ba? Hahaha, oo, yakapin mo ako. Kahit isang buhok sa hita mo mas makapal pa sa bewang natin. Matapos marinig ang mga sumusunod na salita, medyo nalungkot din si Hong Wigyo. Sinong mag-aakala na ang Chamber of Commerce na ito ay sasailalim sa ganoong kalaking pagbabago sa loob lamang ng ilang araw? Ngunit saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay umiling at sinabing, lahat, sa totoo lang, gusto ko talagang bumalik sa Chamber of Commerce. Pinahahalagahan ko rin ang kabaitan ng lahat, ngunit, sa puntong ito, huminto si Hong Wigyo at nakangiting sinabi, kung tutuusin, may mga panuntunan sa lahat ng dako, at hindi ako exception. At may tiwala ako sa aking pamilya sa pagsusuri ng teknolohiya ng Dalian na panlibangan, kaya't may tiwala ako sa pananaliksik ng kumpanya ng Dalian Entertainment ng aking pamilya. Sana matuloy ito. Matapos tapusin ang mga salitang ito, ngumiti si Hong Wigyo at nagsabi, sa totoo lang, talagang curious ako kung gaano kalakas ang maliit na batang ito sa aking pamilya, bilang isang ama. Hindi ko alam. To be honest, curious talaga siya. Talagang gusto niyang malaman kung gaano kalakas ang pananalapi ng kanyang pinakamamahal na anak ngayon. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Wigyo, lahat ng nasa ibaba ay natigilan. Alam mo, paparating na ang drama. Talagang matapang ang Hong Wigyo na ito. Hindi niya talaga ginawa ang dapat niyang sabihin sa isang pangungusap, ngunit sumunod pa rin sa normal na pamamaraan. Ang ganitong uri ng katapangan at tapang ay talagang makapangyarihan. Kapag siya ay tunay na bumalik sa Chamber of Commerce sa kanyang lakas, sino ang maglalakas loob na magsabi ng kahit ano? Maging ang 5 oligarko sa entablado ay nagkatinginan at palihim na tumango. Tuwang-tuwa din sila na nagkaroon ng lakas ng loob at lakas ng loob si Hong Wigyo na gawin ito. Pagkatapos ng lahat, si Hong Wigyo ay nakatakda na ngayong maging kahalili ng 5 oligarko. Pagkatapos, tingnan natin kung anong uri ng himala ang magagawa ni Hong Dali, ang alibughang anak.
Okay, ngayong sinabi na ni Wigyo. Ngayon, tumingin si Wen Jinan kay Go Ben, ituloy natin ang ulat. Bigyang pansin muna natin ang kabuuang asset ng Dalipan Entertainment Civilian Technology Entertainment Company. Ilan? Kabanata 579, ang makapangyarihang imperyo ng Internet. Matapos marinig ang mga salita ni Wen Jinan, naging masigla ang lahat sa ibaba. Sa katunayan, sa madaling salita, ang una, ikalawa at ikatlong palapag ng Chenwei Building ay maaari lamang ituring na maliliit na industriya na pinasok ni Hong Dali noong siya ay naiinip. Ang bahaging ito ay maaari lamang ituring na isang maliit na bahagi sa mga bagay na ginawa ni Hong Dali. Ang mga ito ay maaaring kumita ng napakaraming pera, ngunit ang natitira. Okay, Mr. Wen Jinan. Si Go Ben ay sumaludo ng napaka-gentleman, at pagkatapos ay nagsimulang magpakilala. Ang ipinakilala niya sa pagkakataong ito ay medyo naiiba. Susunod, mayroong isang buod ng gawain ng Young Master sa Internet. Sa pagkakataong ito ay nagpatuloy siya sa proyekto, ngunit hindi na ang Chenwei Building, kundi ang buong internasyonal na komperensya. Sa bukas na espasyo sa gitna, ilang malalaking salita ang naisip ang imperyo ng Internet ng Young Master. Bilang isang advanced na artificial intelligence sa ilalim ng Hong Dali, ang mga kakayahan ni Go Ben ay napakahusay. Namana niya ang kakayahan ni Ling Xiaoyi sa mga tuntunin ng mga estatistika, si Lin Chuyin sa mga tuntunin ng pagkamalikhain, at sa mga tuntunin ng teknolohiya, si Lucifer ay lihim na pinakialaman ito ng kaunti. Kaya masasabing ang kasalukuyang Go Ben ay tiyak na hindi lamang isang robot na maaari lamang magsagawa ng mga utos. Bilang lubos na suporta ng Young Master, ginawa ni Go Ben ang lahat sa paniniwalang makukuha ng Young Master na si Hong Dali ang pinakamalaking benepisyo. Bilang karagdagan, gumawa siya ng mga detalyadong istatistika sa Hong Wigyu, Liu Yewei at Mutai kaya ginawa ang sumusunod na video na ito. Internet Empire. Ito ang pinakamalaking ambisyon ni Hong Wigyu at ng tatlo pa. Ngunit ngayon, ito ay naging pag-aari ni Hong Dali. Mababa ang boses ni Go Ben at puno ng walang katapusang pag-uudyok. Para siyang demonyo mula sa kailaliman, ito ay isang malaking imperyo sa Internet. Siya ay makapangyarihan sa lahat at hindi magagapi. Siya ay malapit sa iyong buhay araw-araw. Ngunit siya ay mas malakas kaysa sa inaakala mo. Hindi siya mukhang banta, ngunit siya ang makapangyarihang imperyo. Nagulat, sinundan ng mga nakakabaliw na talakayan. Oh my God! Mukhang hindi talaga maliit ang ambisyon nilang tatlo. Internet Empire sila. Ito ang ritmo ng pag-iisa ng Internet sa langit. Oo, tingnan ang poster na ito. Ito ay ganap na ang ambisyon ay hindi maliit. Ito ay isang makapangyarihang imperyo ng Internet. Bagamat siya ay napakaswerte, mahirap sabihin. Mukhang na magkakaroon ng magandang bagay ngayon. Magkano ang halaga ng imperyo? Hindi ko masabi, ang usapin ni Hong Dali. Manood na lang tayo ng palabas. Nang sa wakas ay huminahon na ang lahat, nagpatuloy si Go Ben, ang unang bagay, ang teritoryo ng imperyo. Sa kasalukuyan, ang bilang ng mga gumagamit ng Dali Empire. Mula noong ika-1 ng Setyembre taong 2014, ang bilang ng mga aktibong gumagamit ng subsidiary ng Turkey ay umabot sa 365 milyon, nakatumbas ng 1.5 beses ng kabuoang populasyon ng Estados Unidos. Ang pinagsama-samang bilang ng mga gumagamit ng mobile ay 88 bilyon. Ang kabuoang bilang ng mga gumagamit ng Turkey ay 88 bilyon. Higit sa doble. Ang kabuuang bilang ng mga gumagamit ng subsidiary na Change na search engine ay 654 na milyon, nakatumbas ng higit sa 80% ng kabuuang populasyon ng Changguo, ang pinakamalaking online shopping mall sa China, saan man mayroong mga tao mula sa Kingdom of Heaven, ang mga bagay na binili mula sa Xianbao Mall ay ihahatid sa pamamagitan ng express delivery. Matapos marinig ito, huminga ng malalim ang lahat ng naruroon. Ang lakas ng tatlong malalaking kumpanya sa internet na nagkakaisa ay talagang nakakatakot. Ito ay tiyak na hindi kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa, dahil ang lahat ng tatlo sa kanilang mga kumpanya ay may malaking bilang ng mga gumagamit. Kapag pinagsama-sama, hindi kalabisan na sabihing ang sinumang netizen sa langit ay tuluyang mapapaloob sa kanila. Hanggat may internet, ganap na walang paraan upang makatakas sa saklaw ng makapangyarihang internet empire na ito. Sobrang nakakatakot. Sa pagkakaisa nilang tatlo, wala nang ibang may kinalaman sa internet sa hinaharap. Oo, ito ang ganap na ritmo ng pag-iisa sa internet. Sino ang makakalaban sa isang higanting kumpanya? Lahat ng nasa ibaba ay pinag-uusapan ito. Gayunpaman, kung tutuusin, maraming tao ang naruroon na medyo malinaw ang pag-iisip. Mabilis nilang nahanap ang problema dito. Nagtanong si Wen Jinan, Wigyu, hayaan mo akong makagambala. Alam kong makapangyarihan kayong tatlo, ngunit itong tatlong The Xianbao Mall at Turkey Software ay hindi ang mga pangunahing industriya ng kumpanya ng Hong Dali. Ang Change ay naayos na rin. Kung ito ang kaso, hindi ito maaaring ituring bilang mga asset ng bagong kumpanyang itinatag mo, tama ba? Dahil nakikitungo tayo ngayon. Kung mabibilang sa screen ang mga asset ng bagong tatag na kumpanya ng Hong Dali, natural na hindi isasama ang performance ng kumpanya bago ang merger. Ang tanong na ito ay talagang napakasimple, sabi ni Hong Wigyu na nakangiti,
napag-isipan ko na ito noon pa, at naramdaman ko rin na medyo labag sa batas na umasa lamang sa mga pagsasanib, kaya tinanong ko ang aking pamilya na si Dali, at binigyan niya ako ng magandang payo, alam ni Go Ben. Ngayon, mga binibini at mga ginoo, agad na nagsimulang lumipat si Go Ben sa isang projection screen. Sa screen, mayroong isang maliit na berdeng icon, at sa ilalim ng icon ay dalawang maliliit na salita. Wixen. Ang pinakabagong ideya ni Young Master, Wixen. Mahina at puno ng pag-uudyok ang boses ni Go Ben, ito ay isang libreng application na nagbibigay ng mga serbisyo ng instant messaging para sa mga smartphone. Sinusuportahan nito ang mga cross-communication operator at cross-operating system platform sa pamamagitan ng internet. Ang software na mabilis na nagpapadala ng mga libreng voice message, video, larawan at text. Nagbibigay daan din ito sa mga user na magdagdag ng mga kaibigan at sundan ang mga pampublikong platform sa pamamagitan ng pag-iling, paghahanap ng mga numero, kapanapanabik na mga tao na nakikita nito sa kanilang mga kaibigan, at iba pa. Mga kaibigan sa bandang huli, maaari ding pagsamahin ang mga laro, nobela at iba pang proyekto. Nang matapos na ipakilala ni Go Ben si Wei Xin, nagulat si Wen Jianan at ang iba pang 5 oligarko. Nagulat ang lahat. Alam nila na maraming ideya si Hong Dali, ngunit walang inaasahan na may ganoong ideya si Hong Dali. Wei Xin. Sa sandaling marinig nila ang mga function na binanggit ni Hong Dali, alam ng lahat na mabilis na sakupin ng software na ito ang buong internet at mobile field ng heaven. Isang libreng application na nagbibigay ng mga serbisyo ng instant messaging para sa mga smartphone. Sinusuportahan ng mga operator ng cross-communication at mga platform ng cross-operating system upang mabilis na magpadala ng mga libreng voice message, video, larawan at text sa pamamagitan ng network. Ito ay libre. Noong panahong iyon, kasama ang magkasanib na pagsisikap sa publisidad ng 3 higanti sa internet na ito. Ang mga tao sa ibaba ay sumigaw, ito. Paano ito posible? Si Hong Dali ay nakaisip ng isang magandang ideya sa loob lamang ng isang gabi. Ito ay panloloko. Ang ilan ay direktang sumigaw, Mr. Hong, itong Wixen, humihingi ako ng steak, gusto ko ng steak. Oo, humihingi kami ng steak. Sa mundong ito, ang Wixens ay sama-samang isinusulong ng 3 higanteng internet, Change, Turkey Software, at Xianbao Mall. Takot. Ito ay tiyak na sapat upang gumawa ng isang anit-tingting sa pag-iisip tungkol dito. Ladies and gentlemen, Go Ben, na ang pangalan ay nakakatawa ngunit ang teknikal na nilalaman ay hindi nakakatawa sa lahat, ay walang pakiramdam na nasa spotlight. Tuluyan niyang binaliwala ang tonanabik ng lahat ng naruroon at nagsimulang muling ipakilala ang makapangyarihang imperyo ng internet, kaya ituloy na natin ito. Mukhang hindi lang ito ang sorpresa ngayon. This time it's interesting. Ang pinakamalaking kayamanan ng Dali Internet Empire ay nakasalalay sa walang kapantay na bilang ng mga gumagamit nito. Mabagal na sinabi ni Go Ben habang nagpo-project, sa nangungunang 5 application sa Changwo, ang Dali Empire ay may 4 na account. Sa pagkakasunod-sunod, ayon sa pagkakasunod-sunod, ito ay isang Turkey software, isang search engine, isang treasure shopping mall, at ang Dingmi novel reading client. Dingming, ito ay isang maliit na masayang proyekto ni Mr. Dali, at ngayon, ang naka-install na base ng Dingming Reading Client ay lumampas sa 7,600. 1 milyong unit, higit sa 12 milyong natatanging IP address bawat araw, at netong kita noong Agosto ay umabot sa 200 milyong yuan, at tumataas pa rin. Sa kasalukuyan, may iba't ibang sikat na nobela. Copyright. Marami ng kumpanyang nakikipagkompetensya. Halos lahat ng nobela ay maaaring gawing mobile game, i-akma sa isang pelikula o serye sa TV, o may publish sa isang pisikal na format. Ito ay lumampas sa 100 milyong yuan. Noong nakaraang buwan. Sa madaling salita, kung magpapatuloy ang kasalukuyang sitwasyon, ang netong kita sa pagtatapos ng taon ay lalampas sa 4 na bilyong yuan. Sa simula, namuhunan lang ang Young Master, sa puntong ito, tumingin si Go Ben sa mga manunood, wala pang 3 milyong yuan. Nang marinig ito, ang lahat sa ibaba ay lubos na nabigla. Sa puhunan na 3 milyon, masasabing mahigit 4 na bilyon ang taunang tubo. Ang malaking pagtalon na ito. Napakaraming tao sa ibaba ang nagsimulang magtakpan ng kanilang mga dibdib at bumulalas, Diyos ko, hindi ako makakaligtas. Si Master Dali ay isang halimaw. Kung mamuhunan ka ng 3 milyon at kumita ng 4 na bilyon sa isang taon, hindi yun isang buhay na bagay. Sinong may sabing hindi totoo? Ito ay isang istasyon lamang, ngunit ito ay kumikita. God, nagnanakaw siya ng pera. Oo, may isang website na gustong ibenta ako sa halagang 1 milyon, ngunit hindi ko siya pinansin pagdating ko sa Hong Dali. Ang netong kita ng 520 website sa isang taon ay maaaring umabot sa 4 na bilyon, at ang aking kabuuang halaga ay halos 3 bilyon. Ang taunang kita ay 4 na bilyon, na tiyak na hindi maliit na bilang. Bilang karagdagan sa medyo mataas na kabuuang asset ng mga miyembro ng inner circle na naruroon, karamihan sa iba pang mga panlabas na miyembro ay may kabuuang asset na 2 hanggang 3 bilyon lamang. Ngayon ay tila hindi ito sapat para itapon lamang ni Hong Dali ang isang masayang proyekto.
Pagkatapos ng pagpapakilala, GoBen start introduce ang Empire Territory Product Matrix. Ang Dali Internet Empire ay may higit sa 200 mga produkto at serbisyo na sumasaklaw sa mga komunikasyon, social networking, mga laro, balita, pamimili, pagbabayad, pananalapi, seguridad, paghahanap, mga serbisyo sa buhay, at iba pa. Lahat ng mga larangan. Sa hinaharap, aatake si Wixen. Naniniwala ako na ang bawat isa ay may kanya-kanyang hula tungkol sa mga resulta. Ang social, ang pinakamalaking social software game sa Changwo, ay naibigay ng Young Master. Go, I like. Nang sabihin ito ni GoBen, gumawa rin siya ng metallic haha sound at sinabing, syempre, siguradong hindi magiging mababa ang taunang kita sa mga laro sa hinaharap. Walang duda tungkol dito. Kalokohan. Maaari mo pa bang pagdudahan ito? Ang kakayahang kumita ng pera ni Hong Dali. Balita, ang portal website ng Turkey subsidiary, ang pang-araw-araw na access IP ng page ng balita ay 5.6 milyon, ang pinakamataas sa Kingdom of Heaven. Shopping, pagbabayad, pananalapi, at iba pa. Ang kasalukuyang posisyon ng Xianbao Mall sa internet syempre, hindi na kailangang magsabi pa. Search, engine, Changwo ang pinakamalaki. Ang mga serbisyo sa buhay at seguridad ay kasalukuyang nangunguna sa industriya. Sa pagsasalita tungkol dito, sumigaw si GoBen, may 3 bagay na hindi maiiwasan sa hinaharap na internet. Mga bagay, buhay, kamatayan, malaking lakas. Chapter 600, walang kalaban-laban. Nang sabihin ito ni GoBen, lahat ng nasa ibaba ay lubos na nagulat. Buhay, kamatayan, lakas. Ano ang isang dominanteng pangungusap, kung gaano ka-arrogant? Ngunit ang problema ay walang sinuman ang nagdududa sa kawastuhan ng pangungusap na ito. Sa kasalukuyang lakas ng 3 higanti sa internet na Change Turkey Peking Treasures Mall, ang kanilang pagsasanib, at ang mga ginintoang ideya ni Hong Dali, ang internet ay talagang walang ibang negosyo. Mr. Hong, Mr. GoBen. May biglang sumulpot sa ibaba. Malakas siyang sumigaw, ako si Wu Yu Dao, ang presidente ng Cool Video Network. Gusto kong sumali sa makapangyarihang internet empire. May pagkakataon pa ba? Sa sandaling isinigaw ang pangungusap na ito, napalingon ang lahat. Isa siyang ordinaryong lalaking nasa katanghaliang gulang na walang espesyal na katangian. Ngunit ang kanyang mga salita ay napakatapang. Sa pamamagitan lamang ng panunood ng video na ito, malalaman mo na ang sinabi ni GoBen ay ganap na tama. Buhay, kamatayan, lakas. Sa hinaharap na internet, ito ay tiyak na isang isyu na hindi maiiwasan ng lahat ng kumpanya sa internet. Hindi naman maliit ang Cool Video Network, ngunit malayo ito sa kakayahang makipagkompetensya sa 3 kumpanyang ito. Hindi kalabisan na sabihin na kung huli na siyang sasali sa team at maghihintay hanggang makabuo si Hong Dali ng ilang magagandang ideya sa video, hindi tiyak ang hinaharap ng kanyang Cool na video network. Salamat sa iyong suporta, sir. Si GoBen ay sumaludo ng napaka-gentleman, sa tingin ko ang Young Master ay magiging napakasaya sa iyong pagsali. Si Wu Yu Dao, ang kanyang pangalan ay Yu Dao, at siya ay talagang napakamatuwid. Sa sandaling pumayag si GoBen, ngumiti si Wu Yu Dao ng napakalakas na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig, kung gayon, magpapasalamat muna ako kay Master Dali, haha. Nagkatinginan sina Hong Wigyu at Liu Yewei Muti. Ang Wu Yu Dao na ito ay talagang napakaunawa. Sa Change, Turkey, Xianbao Mall at Wixen sa hinaharap, ang gayong kapangyarihan sa internet ay nagkakaisa at hindi sasali sa kanilang kalisya. Kung gayon ang tanging resulta ay kamatayan. Sa pangunguna ni Wu Yu Dao, masasabing lahat ng kumpanyang may kaugnayan sa internet ay naghahanda na mag-apply para sumali. Talagang natakot sila. Masyadong nakakatakot ang Hong Dali, at hindi iyon nangangahulugan na maaari kang magtago kung gusto mo lahat sila ay may magandang impormasyon, at ang Fengtian Company ay hindi maipaliwanag na konektado sa insidente sa Heian Village. Sinasabi na kahapon ay nawala tayo ng hindi bababa sa higit sa 30 milyong yuan sa isang araw. Salamat sa iyong suporta. Si GoBen ay madalas na tumango, sa tingin ko ang Young Master ay magiging napakasaya para sa iyo na sumali ito ay magbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon na mawalan ng pera. Walang magawa si Hong Wigyu. Gaya ng inaasahan sa kanyang mahusay na pagsisikap, ang GoBen na ito ay isa ring alibughang tao. Lahat, mangyaring manahimik, manahimik. Diniinan ni Wenjena ng kanyang mga kamay at naghintay hanggang sa muling tumahimik ang buong lugar. Nakangiti siyang tumingin kay GoBen at sinabing, GoBen, magpatuloy tayo sa ngayon. Kung patuloy tayong makikinig sa lahat ng nagtatalo, malamang naaabuti ng ilang araw bago matapos. Okay, sir. Agad na nagsimulang magpatuloy si GoBen, lakas ng imperyo, kita at halaga sa pamilihan. Pagdating sa market value, masasabing isa itong isyu na ikinababahala ng lahat ng naruroon. Naisip ng lahat, ang kumpanya ng grupo ni Hong Dali ay napakalakas, ngunit hindi ko alam kung magkano ang halaga ng merkado. Sinabi ni GoBen, sa kasalukuyan, ang internet empire ng Dali ay may 3 malalaking internet giant na sumali dito, at marami pa sa hinaharap. Ang paglulunsad ng Wixen. Naniniwala ako na makakaakit ito ng mas maraming kumpanya sa internet na sumali.
Kapag nakalista ang stock ng Dali Empire, naniniwala akong tiyak na mabigla ito sa mundo at magiging unang kumpanya ng internet sa langit na may market value na mahigit 100 bilyong US dollars. Ang isang Changguo Bank ay katumbas ng 2.5 Changguo China Merchants Bank ay katumbas ng 4.4 Maotai. Kung titingnan ng mundo, ito ay katumbas ng isang Facebook, ang pinakamalaking chat software sa buong mundo, at 1.4 Tesco, ang pinakamalaking international shopping website. Hindi ito pagmamalabas. Alinman sa tatlong malalaking internet giant sa heaven ay may kabuuang asset na malapit sa 30 bilyon. Bilang pagbibilang ng iba pang maliliit na kumpanya na sumali sa kumpanya, ang internet lamang ng Dalipan Entertainment Civilian Technology Group Co. Limited ay sapat na upang dalhin ang kabuuang mga asset sa mahigit 100 bilyong US dollars. Kahit na ang stock ay pinahahalagahan muli, ang kabuuang halaga ay lalampas sa 150 bilyon. Wen Jinan. Ako ay isang mabuting bata, ito ay medyo kahanga-hanga. Ang malaking pie ng Heavenly Internet ay tiyak na malaki, ngunit ito ay talagang napakalaki. Sa hinaharap, ang kabuuang asset ay malamang na umabot sa 150 bilyon, na sapat na upang makapasok sa nangungunang 10 sa mundo. Ang mga tao sa ibaba ay bumulalas, "Oh Diyos ko, hindi ba?" Ito, ang pagsasama-sama ay talagang nakakatakot. Diretso pa nga ang ilan na sumigaw, "Go Ben, gusto ko rin sumali." Bukod sa internet, may iba pang, oo, hinihiling namin na sumali. Sa palagay ko ay tatanggapin ng Young Master ang lahat ng mga ginoo at kababaihan, tumingin si Go Ben sa paligid ng madla, at pagkatapos ay nagpatuloy ang electron-ikong boses, kung gayon ang lahat, maaari ba akong magpatuloy? Magpatuloy ka, magpatuloy ka. Alam ni Wen Jinan sa kanyang puso na papalitan ni Hong Weigyu ang posisyon ng isa sa 5 oligarko, at natural siyang umaasa na si Hong Weigyu ay gagawa ng magandang turnaround sa pagkakataong ito. Hindi niya napigil ang umupo ng tuwid, lahat ay nakikinig, mangyaring magpatuloy sa pagsasalita. Okay, sir. Nagpatuloy si Go Ben, ang malakas na boses ng imperyo, ang media aircraft carrier. Ang media, tulad ng batas at militar, ay ang pinakamahalagang tool para sa pambansang panuntunan. Nakumpleto na ng teritoryo ng media ng Dali Empire ang buong saklaw at ganap na kontrol sa larangan ng internet dagdag Turkey software pop-up dagdag hinaharap *** pampublikong platform dagdag *** news plug in dagdag news client dagdag. Ang mga lokal na website dagdag search engine search ay nakabuo ng isang malakas na platform ng internet media. Sa kasalukuyan, mayroong 14 na lokal na portal sa mga pangunahing lalawigan at lungsod sa China, na lahat ay ang pinakamaimpluwensyang lokal na portal ng balita, na nagpapahayag ng kanilang pagpayag na makipagtulungan sa Young Master. Ang pakikipagtulungan ay sumasaklaw sa halos lahat ng pinakaekonomiko at kultural na binuo na mga lugar ng kaharian. Sa mga tuntunin ng saklaw ng media, ang Dali Empire ay higit na lumampas sa kabuuan ng mainstream media gaya ng TGTV, People's Daily, Xinhuanet, Solang, Xinhai, at Yinet. Ito ay okay, Wen Jinan sa wakas ay nakahinga. Sa anumang kaso, ito ay sa wakas ay normal Turkey software ay itinuturing na mabuti sa lugar ng balita sa media, ngunit ngayon ay hindi nakakagulat na marinig ito. Natutunan din ng mga tao sa ibaba ang kanilang leksyon sa pagkakataong ito, at maraming tao ang bamulong sa ibaba, hindi ito masama, ito ay katulad ng kung ano ang naisip ko, na ang lakas bago ang pagsasanib. Sa pangkalahatan, ito ay hindi masyadong abnormal. Sa totoo lang, this is fair enough. Let me just say, how can he perverted? Ngunit ang problema, halatang hindi nasiyahan si Go Ben sa lahat, mabilis niyang ipinagpatuloy, syempre, ito. Sa mga tuntunin ng balita, ang dahilan kung bakit ang Dali Empire ay tinatawag na isang imperyo ay dahil hindi lamang ito magkakaroon ng ganoong kaliit na lakas. Hindi inaasahan ng Young Master na ang kabuuang bilang ng mga hit sa pag-awit ni Miss Nianwei ay lumampas sa 500 milyong beses sa internet. Ako ay naglaro ng 1 milyon at 1 milyong na download sa internet beses, na may kabuuang 2.4 bilyong pag-play at 180 milyong mga pag-download tulad ng Rolling Pearl Curtain, ay na-download ng kabuuang 60 milyong beses sa internet ang mga rating ng TV ng Love Apartment, at Where Are We Going, Dad, ay umabot sa 9.2%. Nang sabihin ito ni Go Ben, nagpakawala siya ng malademonyong tawa at sinabing, hindi kalabisan na sabihing sinakaw ng Young Master ang lalamunan ng industriya ng entertainment sa Heavenly Kingdom. Nagagawa ni Young Master ang lahat ng gusto niya. Ang sinabi niya ay malamang na magdulot ng malaking lindol sa entertainment industry. At makalipas ang 12 araw, ang pelikulang, Saint of the Goddess na hindi ko malalaman. Gayunpaman, naniniwala ako na ang mga resulta ay tiyak na hindi magiging mas masahol pa kaysa sa The Heaven Slaying the Dragon. Laking gulat ng lahat sa ibaba nang sabihin ito ni Go Ben. Kinikilala ng lahat na ang Hong Dali ay napakahusay sa libangan. Ngunit hindi nila inaasahan na ito ay magiging napakalakas. Ang lahat ng mga programa na ginawa ng Hong Dali ay kinakalkula sa mga unit ng daan-daang milyon. Bilyon. Anong uri ng lakas ang kailangan? Alam mo, para sa mga tao sa mundong ito,
ang sports ang kanilang paborito, at ang kaganhawahan ng pelikula at telebisyon ay medyo karaniwan, at ito ay ganoon-ganoon. Ngunit sa industriya ng libangan sa pelikula at telebisyon na ito na walang sinumang nagmamalasakit sa lahat, talagang makakamit ng Hong Dali ang antas na ito. Tiyak na, patuloy na nagbomba si Go Ben ng may ngiti, kung isasama mo ang bahagi ng pag-download ng mga gawang ito ng Young Master, mga pag-endorso sa advertising, kita sa copyright, mga peripheral na produkto, at iba pa. Ang taunang netong kita mula sa entertainment sa pelikula at telebisyon ay 22 milyon. Ang taunang netong kita ay 2.2 bilyon. Diyos, ang ratio na ito. Alam din ng lahat ng naruroon na hindi gaanong namuhunan si Hong Dali sa entertainment. Sa pangkalahatan, milyon-milyon at 10-10 milyon ay sapat na. Kamakailan, siya ay masyadong tamad na makisali sa mga maginhawang bagay tulad ng pelikula at telebisyon entertainment hindi siya kumikita, ngunit wala siyang kalaban. Alam mo, hindi ko inaasahan na ang kabuuang halaga ng pamumuhunan ay aabot lamang sa mas mababa sa 2 milyon. Suso. May tunog ng pagsipsip ng aircon sa paligid. Ito ay napakasimple. Mas mabilis kumita kaysa magnakaw sa bangko, alang-alang sa Diyos. Ako ay nagsusumikap ng husto upang kumita ng 3 hanggang 500 milyon sa isang taon, na itinuturing na isang malaking halaga. Pero pagdating kay Master Dali, hindi man lang sapat para ipisil sa ngipin ko. Ang pinaka-nakapanlulumong bagay kay Hong Dali ay wala siyang ideya kung magkano ang kinikita niya. Para sa isang malaking bagay tulad ng Resource Chamber of Commerce, si Hong Dali ay tamad na pumunta. Sa oras na ito, may isang malakas na nagtanong, Mr. Hong, noong sinimula ng iyong pamilya Dali na gawin ang mga bagay na ito, gaano karaming pera ang ibinigay mo sa kanya sa kabuuan? Ito ay dapat na medyo marami, tama ba? Ang bawat tao ay masyadong interesado sa tanong na ito. Si Hong Wigyu ay palaging nagdedota kay Hong Dali, masasabing umabot na siya sa antas ng pagdedota. Si Hong Dali ay sikat na ngayon kaya talagang kailangan ng suporta ni Hong Wigyu. Kaya sa oras na ito, gustong malaman ng lahat sa ibaba kung gaano karaming pera ang kinuha ni Hong Dali sa simula. Ito, napakamot ng buhok si Hong Dali, sa totoo lang, hindi ko matindaan ng malinaw. Ang 100 milyon ay halos pareho, tama ba? Nagtanong si Wen Jinan sa podium, sa ganoong kalaking industriya, walang sinuman higit sa 100 milyong pondo ang dahan-daang naipon, ngunit natatakot ako na hindi ito magiging sapat. Siguro. Matapos marinig ang mga salita ni Wen Jinan, medyo napahiya si Hong Wigyu, hindi ko na matindaan na kumuha ako ng sobra, parang sa simula pa lang. Iyan ay malamang na 10-10 milyon. End of this chapter.